Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 931 hanggang 940. Kabanata 931 uminom ng mas mainit na tubig, markang paywa. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumambulat sa mainit na palakpakan ang meeting room. Malawakang sinasabi na ang ninjutsu ni Master Shirley ay walang kapantay, at sa katunayan, ang pagkakita ay paniniwala. Marami sa mga matataas na ranggo ng Deep Cold, na hindi kumbinsido, ay ganap na napagtagumpayan matapos masaksihan ang gayong mahimalang eksena. Sila ay lubos na humanga. Tunay na napakalakas ng ninjutsu. Sobrang papuri sa akin ng mga tao. Inilapag ni Shirley ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa at ngumiti sa Marshall. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang Divine Dragon Tripod, at kukunin mo ang sinaunang aklat mula sa mga kamay ni Mad Dragon. Ang Seven Clouds Academy ay muling lumitaw sa Martial World, na nakatitig sa hindi mabilang na mga mata. Dapat tayong kumilos ng mabilis, kung hindi, kung ang Divine Dragon Tripod at ang sinaunang aklat ay mahulog sa mga kamay ng iba, ito ay tiyak na magre-resulta sa isang bloodbath. Nagpakita ang Marshal ng isang bihirang pagpapahayag ng gravity. Narinig ko na pinatay ni Brazen Beaumont ang mga eksperto na nagbabantay sa labas ng Thunder Peak Hall at umalis ng Amerika. Walang pakialam na wika ni Shirley. Pumunta siya para sa Divine Dragon Tripod. Sumandal ang Marshal sa kanyang upuan, pinaikit ang kanyang mga mata. Obvious naman, nag-iingat siya kay Brazen Beaumont. Maraming taon nang nagpaplano si Lola Zaihua, ngunit may ibang umani ng mga bunga ng tagumpay. Dahil sa desperasyon, nag-organisa pa siya ng pag-atake sa Seven Clouds Academy. Hindi malinaw kung ano ang nakuha niya sa huli. Si Shirley, na may ilang pagkakakilala kay Lola Zaihua, ay higit na alam kaysa sa karaniwang tao. Anong ibig mong sabihin, Master? Naguguluhan na tanong ni Marshall. Wala lang. Ayaw nang magpaliwanag pa ni Shirley. Ang ilang mga bagay, pagkatapos ng lahat, ay hindi masasabi. Kailangan nating makipagkompetensya kay Brazen Beaumont ngayon, talunin siya. Nagpa siya ang Marshall na huwag nang magtanong pa. Ang bawat pinuno ay may kanya-kanyang sikreto para maging dominanti. Ngayong gabi, papasok ako sa kabisera. Tumingin si Shirley kay Black Wolf, kailangan ang tulong mo. Bagamat siya ay makapangyarihan, sa loob ng Wilson Pavilion ay may parehong kakilakilabot na mga eksperto. Personal pang ang pinangasiwaan ni Amadeus Fairbanks ang southern border para protektahan si Julius Reed. Sa pagkakataong ito, nais ni Shirley na makalusot sa kabisera ng lungsod ng tahimik at hindi inaasahan. Upang makamit ito, dapat siyang magkaroon ng kooperasyon ng Deep Cold. Ngayong gabi, ang aking mga puwersa sa southern border ay maglulunsad ng ganap na pag-atake sa Wilson Pavilion. Guro, maaari mong samantalahin ang kaguluhan upang tumawid sa hangganan. Nang matapos magsalita si Black Wolf, ngumiti ang gilid ng kanyang bibig. Nang gabing iyon, dalawang balita ang gamulat sa Martial World. Si Brazen Beaumont ay lumagpas sa mga hadlang ng mag-isa, pumatay ng ilang eksperto, at sumakay ng barko patungong China. Libu-libong Shadow Warriors mula sa Deep Cold ang naglunsad ng matinding pag-atake sa mga depensa ng Wilson Pavilion mula sa Southern Fortress. On Omicron, Omicron. Sa huli, mabigat ang mga nasawi, at wala pang 100 ang nakatakas. Sa isang kagubatan sa katimugang hangganan, si Shirley, na may dalang ninjito, ay nawala patungo sa timog silangan. Euro Broken Bar. Masakit ba? Ang kabisera. Sa loob ng marangyang ari-arian ng pamilya Carmichael. Nakahiga si Julius Reed sa kama, nakahubad ang dibdib. May sugat sa balikat niya. At tumabi sa kanya si Keller Radcliffe, may hawak na banga ng ointment. Minor injury lang yan, no big deal. Nagsalita si Julius Reed na may pagbibitiw. Binalak niyang tahimik na magpalit ng damit at dayin ang lahat. Pero pagpasok pa lang niya sa pinto, nadiskubre siya ni Keller Radcliffe.
At iginiit niyang pumunta siya sa ospital, anuman ang mangyari. Ang mga ordinaryong sugat, kahit na ginagamot sa ospital, ay walang epekto. Maaaring hindi sila gumaling ng kasing bilis ng natural nilang paggaling. Ngunit hindi niya magawang makipagtalo kay Keller Radcliffe, wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso sa huli. Kung masakit, tiisin mo lang. Kinurot ni Keller Radcliffe ang ointment at marahang hinawakan ang sugat ni Julius Reed. Nakakabigla sa mata ang sugat. Napakalalim. Buong lakas na inihagis ni Hades ang kanyang sibat. Ngunit ang mga ito ay mababaw na sugat, walang malubha. Gayunpaman, sa opinyon ni Keller Radcliffe, ang hindi tamang paggamot ay maaaring humantong sa impeksyon. Cherry, tawag ni Julius Reed. Oo, guro. Nag-aatubili na naglakad si Bambo Whittaker, pumitas ng isang malaking cherry mula sa pinggan ng prutas, at dahan-daang inilagay ito sa kanyang bibig. Drake Springs, she pouted, ungol sa ilalim ng kanyang hininga. Simula nang bumalik siya ngayon, para na siyang munting katulong. Naghahain ng tsaa at tubig, hindi nagtitipid ng anumang pagsisikap. Ang sweet, Mrs., gusto mo. Masiglang ngumunguya si Julius Reed, sabay hawak ng cherry sa bibig ni Keller Radcliffe. Ayoko. Inis na itinulak ito ni Keller Radcliffe, napako ang mga mata sa sugat. Sobrang sakit dapat, hindi mo ba mapipigilan ang pag-aalala sa akin? Habang naglalagay siya ng ointment, naramdaman niyang umasim ang kanyang ilong, at nagsimula siyang umiyak. Maaaring medyo lumalim ang sugat at tumama sa puso. Huwag kang umiyak. Agad na umupo si Julius Reed at niyakap siya, inaalo ito, ayos lang, huwag kang maniwala. Gagawa ako ng handstand para makita mo. Julius, bumalik tayo, maghanap ng liblib na lugar, at huwag mamuhay ng ganito. Ipinulupot ni Keller Radcliffe ang kanyang mga braso sa baywang ni Julius Reed, hindi napigil ang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Halos narinig na niya ang lahat ng nangyari kamakailan. Markang paywa. Nakakasakit sa Pamilya Lee, Pamilya Lopez, Pamilya Leocadia, Pamilya Collar, Pamilya Huntington. Sa kabisera, halos lahat ng prestihiyosong pamilya na maaaring pangalanan ay iniwan ng pagkawala ng mukha ni Julius Reed. Kakayanin kayang mawalan ng mukha ang mga maharlikang iyon. Siguradong maghihiganti sila. Sa mga araw na ito, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Madalas niyang napanaginipan si Julius Reed na hinabol ng mga kaaway na naghahanap ng paghihiganti. Paggising, pawis na pawis. Okay, kapag napag-usapan ko na ang mga bagay, ibabalik kita para mamuhay ng hiwalay. Napangiti si Julius Reed at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagbabalik ng Seven Clouds Academy sa Jangho, natural na magiging mapayapa ang martial world. Talagang gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama si Keller Radcliffe, nang walang pakialam sa labas ng mundo. Gayunpaman, hahayaan ba siya ng mga taong iyon? Lola Zaihua, ang 10,000 Mountain Alliance, at Medicine King Valley. Hahayaan ba nila siya? Sa huli, ang isang panig ay kailangang mamatay. Sa ngayon, hindi pa rin maisip ni Julius Reed kung bakit siya napadpad sa Gonzales City. At sino ang taong nakaitim na nag-trigger ng kanyang memory awakening? Kung hindi nahuhulog ang mga misteryong ito, paano siya mabubuhay ng payapa? Alam ng langit kung may biglang makakahanap sa kanila at target si Keller Radcliffe. Ang Jangho ay isang daan na walang balikan. Sa sandaling pumasok ka, wala nang babalikan. Kailangan lang niyang hanapin ang katotohanan, upang matuklasan ang dahilan ng pagkawala ng kanyang memorya. Hanapin ang tunay na utak sa likod ng mga eksena. Noon lamang, siya ay may karapatan na tamasahin ang kanilang sariling mundo. Kalahating oras lang ang nakalipas, nakatanggap na siya ng katalinuhan. Ang isang paghaharap kay Brisson Beaumont ay hindi maiiwasan. Ang paglayas ba ay maiiwasan siya ni Brisson Beaumont? O dapat niyang ibigay ang Divine Dragon Tripod? Imposible. Hindi banggitin na ang Divine Dragon Tripod ay wala sa mga kamay ni Julius Reed, kahit na, hindi niya kayang ibigay. Ang mundong ito ay hindi isang lugar na tumatakbo sa katwiran. Kung sino ang may pinakamatigas na kamao, ang pinakamatulis na talon sa kamay. Sila ang mga kwalipikadong magtakda ng mga tuntunin. Ang mahihina ay nakatadhana na mabuli. Hindi ako makikialam sa iyong mga gawain, ngunit sana ay ligtas ka. Inilayo ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo sa balikat ni Julius Reed,
Namumula ang kanyang mga mata habang sinabing, ayoko nang mabalo sa murang edad. Kung mamatay ka, mag-aasawa akong muli, gagastusin ang pera mo, titira sa bahay mo, magkakaroon ng anak sa ibang lalaki, at tuwing Qingming Festival, dadalhin ko siya para magluksa sa iyo. Mabuti. Sumuko si Julius Reed na nakataas ang kanyang mga kamay, sa sinabi niyan, ipinapangako kung hindi ako mamamatay. Punong-puno ng wry lines ang mukha niya. Sneaker. Biglang tumawa ng malakas si Keller Radcliffe. Tinitigan niya ng diretso si Julius Reed at mahinang sinabi sa tenga nito, magkasama ba tayong matutulog ngayong gabi? Pumayag. Si Julius Reed, nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Keller Radcliffe, ay sinandok siya at tumakbo sa kwarto. Bakas sa mukha niya ang kalokohan. Walang ambisyon. Tumingin si Bamboo Whittaker sa kanyang relo, sinimulan ang timer. Snap! Namatay ang mga ilaw. Napuno ng dilim ang kwarto. Anong ginagawa mo? Bulong ni Keller Radcliffe. Bakas sa boses niya ang hiya. We're husband and wife, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Dapat bang magkaroon muna tayo ng anak, para magmana ng negosyo ng pamilya ko? Lalong bumilis ang paghinga ni Julius Reed. Ikaw. Biglang huminto ang mga galaw niya. May period ako. Halos hindi marinig ang boses ni Keller Radcliffe. Pumalakpak. Nakahiga si Julius Reed sa kama. Makalipas ang kalahating minuto, napuno ang silid ng tunog ng hilik. Hey, mga lalaki. Napatikip ng ngipin si Keller Radcliffe. Namumula ang mukha habang sinisipa siya sa puweten, malakas. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Ang mga kilos ni Julius Reed ngayon lang, bakit sila nasanay? Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang feather duster sa gilid ng kama at hinampas ito ng malakas. Sampal. Array. Mrs., anong ginagawa mo? Biglang umupo si Julius Reed, nalilito. Sobrang affectionate nila kanina, how come she flipped in a blink of an eye? Lumabas ka, sigaw ni Keller Radcliffe. Namumula ang mukha. Sige, tandaan mo lang uminom ng maraming mainit na tubig. Napakamot ng ulo si Julius Reed, nagbihis, at atubiling lumabas ng kwarto. Ang tagal ng babae, kakaiba talaga. Magpapakulo ba ako ng mainit na tubig para sa kanya? Boss Davenport, bakit ka nandito sa labas? Sa sala, tanong ni Bamboo Whittaker na may pilyong ngisi. Ah, wala lang. Hinanap ni Julius Reed ang tokor ngunit hindi niya ito makita. Mabilis iyon. Bahagyang umungol si Bamboo Whittaker, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang relo at bamulong sa sarili, 1 minuto at 8 segundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 932 Listahan Liwayway. Habang ang unang sinag ng sikat ng araw ay nagliliwanag sa higaan ni Bamboo Whittaker, si Julius Reed ay humikab ng tamad. Bumangon siya, naghilamos ng mukha, nag-toothbrush. Sa tabi niya, nagdilim ang mga mata ni Bamboo Whittaker sa pagod, gulo-gulo ang buhok. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao niya. Nasa bingit siya ng pagpatay. Pinapaalis para matulog saan. Natural, hindi matutulog si Julius Reed sa sopa. Si Aragon, pagkatapos ng lahat, ay dapat panatilihin ang kanyang dignidad. Nagpasya na lang siyang matulog sa kwarto ni Bamboo Whittaker. Ang kawawang babae, na pinahihirapan ng nakakabinging hilik, ay pilit na nakatulog, gustong sipin si Julius na gising. Ngunit sa pagmumuni-muni, hindi siya nang ahas. Buong magdamag niyang nilalaro ang kanyang cellphone, galit na tumatapik sa mga laro. Gayunpaman, patuloy siyang natatalo, at sa huli, nagalit si Bamboo kaya binasag niya ang kanyang cellphone. Kung walang cellphone, tahimik lang siyang nagbibilang ng tupa. Nagbibilang at nagbibilang, naputol lang ang hilik ni Julius Reed. Pagkatapos, nagsimula siyang muli. Tingnan natin kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang ingat. Bang! Isinara ni Julius Reed ang pinto ng kwarto at dahan-daang naglakad papunta sa sala. Nang matapos siyang magayos ng sarili, naghihintay na si Beckett Carmichael sa pintuan, na mabilis na pinapasok si Eli Yarrow sa loob. Mr. Reed, narito ang impormasyong hiniling mo. Magalang na iniharap ni Beckett Carmichael ang isang folder gamit ang 2 kamay kay Julius Reed. Wala ni isa ang nawawala, maraming beses ko nang nasuri. Mabuti. Habang tinatanggap niya ang folder, ang tono ni Julius Reed ay may dalang panlalamig.
Nanginig si Beckett Carmichael nang hindi sinasadya. Bakit sila kumbinsido na hindi ko kayang talunin si Charmy Kims? Binuksan ni Julius Reed ang folder, tinitingnan ang bawat pangalan na nakalista. Mga pamilyar na pangalan. Ito ay isang listahan. Ang listahan ng mga naghamon sa pamilya Carmichael kahapon. Bago personal na pinatay ni Julius Reed si Charmy Kims, tila nagkasundo ang mga piling grupo ng kabisera. Walang naniniwalang babalik ng buhay si Julius. Ang mga tao sa listahang iyon ay sumugod sa sambahayan ng Carmichael, na sinubukang ilayo si Kela Radcliffe. Pinipilit pa nila ang mga negosyo ng Carmichael. Kaya nga, si Beckett Carmichael ay nawalan ng 70% ng kanyang net worth sa loob lamang ng isang araw. And on zero, SO, masyado silang nagmamadali, pumalakpak. Isinara ni Julius Reed ang folder. Matalim ang kanyang tingin na parang kutsilyo, tumitig siya sa harapan. Parang laging may gustong saktan ako. Hindi pa nga ako patay, at hindi sila makapaghintay. May isa pang tao na maaaring interesado ka. Samandal si Beckett Carmichael, Bam Ulong, Harvey Martin, mukhang matandang kakilala mo na siya. Harvey Martin, anong nangyari sa kanya? Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed, nagulat na alam ni Beckett Carmichael ang pagkakakilala niya kay Harvey Martin. Sa kanyang paglalakbay sa Medicine King Valley, talagang si Harvey Martin ang nagpakilala sa kanya kay Santiago Carmichael. Noon lang niya nalaman na minsan nang hinabol ng Thunder Peak Hall si Isabella Worm. Nang maglaon, kasama ang mga salita ni Quentin Leopold, nalaman niya na si Isabella ay dapat na nakuha ni Lola Zaihua. May nakaalam tungkol sa koneksyon mo sa kanya. Medyo nagalit si Beckett Carmichael. Kahapon, pinangunahan talaga ni Jasmine Leo Cadia ang mga tao na wasakin ang entertainment city ng ama ni Harvey Martin at itinaboy pa ang mag-ama para mangolekta ng basura sa mga lansangan. Bagaman mayroon siyang malaking kapangyarihan sa kabiserang lungsod, siya ay isang taong may integridad sa puso. Kinasusuklaman niya ang ganoong pagsipa sa isang tao kapag sila ay down. Karaniwang sinasabing naghahatid ng kapahamakan sa bahay ng sinuman, ngunit narito sila, hindi pinapatawad kahit ang mga halos kamag-anak ko. Si Julius ay nakahiga sa isang maluwang na sofa, naka-cross legs nang walang pakialam. Bahagyang tumapik ang kanang gitnang daliri sa gilid ng sofa. Pinatay ko si Fernando Lee, pinatay ko si Zahir Huntington dahil paulit-ulit nila akong pinukaw. Pero paano si Harvey Martin? Habang nagsasalita siya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kahapon masyado akong abala para protektahan si Harvey Martin. Bukod dito, marami ang mga alingaw-ngaw na kayo, nang magkasunod na lumaban sa dalawang martial arts masters, ay nasusunog na. Magalang na nakatayo sa gilid si Beckett Carmichael, ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Alam niyang may papatay si Julius Reed. Hindi lang isang tao. May nagsasabi pa nga na dahil napatay mo si Charmy Kims, ang Martial Arts Association ay hindi maiiwasang makipag-score sa iyo. Ano man ang mangyari, sa sarili mong lakas, imposibleng makatiis ang buong Martial Arts Association. Sa pinakakaunti, iyon ang sinasabi ng pamilyang Huntington. Dagdag ni Beckett Carmichael mula sa gilid. Kahit na bumalik si Julius Reed na matagumpay, marami pa rin ang nagdududa. Kung matatalo lang si Charmy Kims, baka okay lang. Ngunit sa sandaling kumilos siya, ito ay isang nakamamatay na suntok. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pagpatay sa vice-presidente ng Martial Arts Association, ito ay isang malakas na sampal sa mukha ng samahan. Sabi nila, mag-iwan ng puwang para sa pagmanyobra sa buhay, at huwag patulan ang mukha kapag nag-away kayo. Sa Brighton Lake, walang iniwan si Julius Reed para sa kanyang sarili. Ang naiwan niya ay ang nangingibabaw na saloobin ng walang humpay na pagsulong sa isang diskarte na walang take no prisoners. Ang mga nakakasakit sa akin, huwag magpahinga hanggat hindi sila namatay. Nagsimula ng mag-alala ang mga maharlikang pamilya sa kabisera na nanonood sa gilid. Ngunit malinaw, ang ilang mga tao ay hindi natatakot sa kamatayan. Lalabas ako sandali, sinulyapan ni Julius Reed ang listahan. Isinasaulo ang bawat pangalan sa kanyang isipan. Kailangan mo ba akong magpadala ng kasama mo? Mahinang tanong ni Beckett Carmichael mula sa likuran. Nakaramdam siya ng lamig. Ito ay pagpatay ng layunin. Ang silid ay napuno ng layunin ng pagpatay.
Ayoko na pinapanood ako kapag pumapatay ako. Gayun din, tingnan ang mga sangay ng Martial Arts Association sa kabisera para sa akin. Palagi kong nararamdaman na ang Martial Arts Association ay tinatrato ang aking mga salita tulad ng hangin na lumampas sa kanilang mga tainga. Iniunat ni Julius Reed ang kanyang kamay, dahan-daang niluwagan ang kanyang mga daliri. Ang sulok ng kanyang bibig. Nagpahayag ng pahiwatig ng isang ngiti. Oo, si Beckett Carmichael ay pawis na pawis. Kahit na ang temperatura sa silid ay nasa kabataan lamang. Nang muli siyang damilat ay wala ng tao. Go! Alamin agad ang lahat ng sangay ng Martial Arts Association sa kabisera para sa akin. Kung sino ang namamahala, kung gaano karaming tao ang nasa loob, markahan mong mabuti. Niluwagan ni Beckett Carmichael ang mga butones ng kanyang shirt, nakaramdam ng kakapusan sa paghinga. Mister, pupunta si Reid. Bahagyang nanginginig ang boses ni Eli Hierro habang nakakunot ang noo. Isa rin siyang martial artist. Sa kanyang puso, ang Martial Arts Association ay parehong sagrado. At ang mga Grandmaster na iyon ay ang mga layunin na sinikap niyang habulin sa buong buhay niya. Ano pa bang magagawa niya? Babaguhin niya ang party. Si Beckett Carmichael ay lumabas ng western style na gusali, bumubulong habang lumalakad, damit, isa siyang profesional na demolitionist, na nagwawasak saan man siya magpunta. Ang paghahanap ng mga tao sa listahan ay hindi mahirap para kay Julius Reed. Ang capital ay gumagapang kasama ang Wolf Cavalry, ang kanyang mga personal na sinanay na especially iya. Wala pang 10 minuto ay nasa kamay na ni Julius Reed ang kinaroroonan ni Jasmine Leocadia. Paghihiganti kung saan nararapat, na may mga sama ng loob na ibinayad. Hindi inakala ni Julius Reed na may nagawang mali ang mga taong nanggulo sa pamilya Carmichael at nagdulot ng gulo kahapon. Kaya lang walang masabi ang mahihina. Sa mundong ito, walang ganap na tama o mali, walang purong itim o puti. Pero para ilabas ni Jasmine Leocadia ang galit niya kay Harvey Martin dahil sa kanya, medyo unjustifiable iyon. Kung gayon, magsimula tayo sa iyo bilang ang unang nakadama ng kutsilyo. Tiningnan ni Julius Reed ang kumikislap na pulang tuldok sa kanyang telepono at mabilis na nawala sa mansyon ng pamilya Carmichael. Kuwait, ang kabisera, ang Northwest Road. Isang pulang sedan ang dahan-daang dumaan sa kalsada. Sa paliko-likong kalsada sa bundok, naglakbay ng mag-isa ang sedan. Nasa loob ng sedan si Jasmine Leocadia at ang kanyang mga kapatid. Ang kanilang destinasyon ay isang villa na kabilang sa Leocadia family sa North Mountain ng kabisera. Doon, bumisita ang isang kilalang panauhin. Ang pinakamayamang tao sa Abernathy Province. Ang hari ng mga produktong pangkalusugan, Horton Moore. Si Horton Moore ay asawa ni Jasmine Leocadia, na sumikat sa maagang suporta ng pamilya Leocadia ngunit mula noon ay naging kanyang sarili. Nagbago, naging celebrity entrepreneur siya. Sa Abernathy Province, ang kanyang salita ay batas, ang kanyang abot malawak. Ang paglalakbay na ito sa kabisera ay tiyak upang maghayganti para sa kanyang anak. Sinabi na. Dinala ni Horton Moore ang 3 walang kapantay na eksperto sa Leocadia Family Villa, na nagbabalak na kumilos upang ipaghiganti ang kanyang anak. Si Jasmine Leocadia, na orihinal na pinahiya si Harvey Martin at ang kanyang anak na babae sa kalye, ay sumugod kaagad nang makatanggap siya ng balita. Sa sandaling ito, sa likuran nila, mabilis ang takbo ng isang itim na motorsiklo. Papalapit ng papalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 933, narinig ko na hinahanap mo ako sa loob ng sedan. Si Jasmine Leocadia ay walang pakialam sa paparating na panganib. Sa kaibuturan ng kanyang puso, pinagpapantasyahan pa niya kung paano mamamatay si Julius Reed. Kuya Leocadia, narinig kong dinala ng tiyuhin mo ang 3 tao sa pagkakataong ito, medyo may kaya sila. Isang blonde-haired teenager na nakaupo sa passenger seat ang umikot at nagtanong. Kalahating oras na ang nakalipas, pinahiya nila si Harvey Martin at ang kanyang anak na babae sa mga lansangan. Pagkatapos lamang na matanggap ni Jasmine Leocadia ang tawag ay sumakay na sila sa kotse at nagmamadaling tinungo ang villa ng pamilya Leocadia. Ang aking tiyuhin ay isang may-ari ng lupa sa Abernathy Province, kargado ng pera. Ngunit, mayroon lamang siyang isang anak, si Alaric Moore.
Ngayong patay na si Alaric Moore, sino ang makakakuha ng pera? Bahagyang bumantong hininga si Jasmine Leocadia, puno ng pang-aalipusta ang kanyang tono, maaaring kunin nila ang pera at kumuha ng ilang eksperto upang ipaghiganti ang kanyang walang kwentang anak. Sa kanyang mga mata, si Alaric Moore ay walang iba kundi isang country bumpkin. Kahit si Horton Moore, sa pinakamaganda, ay isang nouveau-riche lang. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilya Leocadia noong araw, si Horton Moore ay nagbebenta ng power pill sa mga lansangan. Kahit na ngayon ay nagtataglay na siya ng malaking kayamanan, si Jasmine Leocadia ay tumitingin pa rin sa mag-ama na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagiging highborn ay nangangailangan ng pedigree. Ang pamilya Leocadia ay isang siglong gulang na kilalang pamilya, simula sa Rosie Dynasty, palaging mayayamang mga ngalakal. Sa loob ng mahigit isang siglo, 3 sa kanyang mga ninuno ay mga nangungunang iskolar, at 6 ay mga advanced na iskolar. Bagamat sila ay nasa komersyo, maaari rin silang ituring na isang pamilya na may reputasyong scholar. Ang mga batang lumaki sa gayong mayamang pamilya ay ipinanganak na may pakiramdam ng higit na kahusayan sa kanilang mga buto. Hey, bale lahat yan, basta makaganti sila, Tito Mota. Nagtaas ng hinlalaki ang blonde-haired teenager. Nang umihi sila sa mukha ni Thompson, lahat sila ay pinarusahan pagkatapos. Kung tutusin, anak iyon ng isang malaking presidente ng kumpanya. Ngunit sa kabutihang palad si Remy Percival ay nahulog at kinaladkad sa party para bugbugin. Pagkatapos, sa harap ng lahat, pinilit ni Thompson si Remy Percival na uminom ng ihi. Ang bagay ay kaya laughed off. Hindi sila nang ahas na magtanim ng sama ng loob kay Thompson, ngunit sinisi nila si Julius Reed sa awayan. Kung hindi dahil sa mga pakulo ni Julius Reed, paano nila na-offend ang isang dayuhan? Bagamat pinabayaan sila ni Thompson, doon natapos ang partnership sa pamilya Leocadia. Julius Reed, at the mention of his nemesis, agad na nagdilim ang mukha ni Jasmine Leocadia. Kapag nahuli siya ni Horton Moore, ipapahiya ko siya ng maayos. To think na naglakas loob siyang bugbugin ako in public, sino sa tingin niya? Nang kinidnap nila si Santiago Carmichael, siya ay binugbog ni Eli Hierro. Halos hindi na siya makabangon sa kama. Ngayon, bagamat naka-recover na siya ng ilan, nakakaramdam pa rin siya ng pahirap sa mabigat na ehersisyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala sa buto at litid ay hindi madaling pagalingin. Jalan, bakit hindi ka nagsasalita? Napatingin ang blonde-haired teenager kay Hunter Percival na nakaupo sa tabi ni Jasmine Leocadia. Namumuo ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Man up, you motherfucker. Umiinom lang ito ng ihi. Ano ang malaking bagay? Tignan mo, buong araw kang nagmamasid na parang may kamatayan sa pamilya. Si Jalan ang punching bag ng kanilang grupo. Siya rin ang taong taglagas. Tuwing may gulo, si Jalan ang lumalabas para uminit. Bagamat ang pamilya Leocadia ay papasok pagkatapos ng pera at mga koneksyon upang ayusin ang mga bagay, medyo nagdusa pa rin si Hunter Percival sa pansamantala. Ilang araw lang ang nakalipas, napilitan pa siyang lumuhad sa publiko. At pinainom ng ihi ni Thompson. Hunter Percival, galit ka ba sa akin? Lumingon si Jasmine Leocadia na nakatingin kay Hunter Percival na may pagkadismaya, hindi ka ba nasisiyahan sa akin? Paano ako, Kuya Leocadia? Iyan ay tulad ng isang alienating bagay na sabihin. Simula ng sundan kita, para akong utusan noon at sa likod ng kabayo. Kailan ko ba sinabing hindi? Pilit na ngumiti si Hunter Percival. Tao din siya, isang lalaking nasa 20s. Nagkaroon din siya ng kanyang dignidad. Ngunit sa bilog na ito, mas namumuhay siyang parang aso. Kailangang tingnan ang mukha ni Jasmine Leocadia araw-araw, na kinukot siya ng kanyang mga kasamahan. Naisip niya na kung magtitiis lang siya, sa huli ay sasabog ang lahat. Ngunit ilang araw na ang nakalilipas, ang kanyang pampublikong kahihiyan, na pinilit na lumuhad, ang mga tao ay nagbubuhos ng ihi sa kanyang bibig. Hanggang ngayon, hindi makakalimutan ni Hunter Percival ang ngiti ni Thompson. Hindi rin ang mga boses ni Jasmine Leocadia at ng iba pang nag-ieging nito. Hanggang ngayon, sa harap na hanay, nasa telepono pa rin ng blonde-haired boy ang video ng piging na iyon. Magkapatid, natagpuan niya ang salitang nag-aalsa. Thud, noon lang.
May kumatok sa bintana ng sasakyan. Anong ingay iyon? Lumingon ang blonde-haired teenager at tumingin sa driver's seat. May nakita siyang naka-helmet, nakasakay sa itim na motorsiklo, kumakatok sa bintana gamit ang kamay. Damn it! May death wish ka ba? Kumunot ang noo ng blonde-haired teenager, nainis, lumipat ka sa kaliwa at sagasaan mo siya. Ang driver ay kanyang kampan, hindi estranghero sa paggawa ng maruming trabaho. Ang sanhi ng ganitong uri ng aksidente sa trapiko ay masyadong pamilyar para sa kanila. N0 no, Omicron. Maaari pa nga silang ituring na ganap na responsable. Napatay ang tao, ngunit kailangan pa nilang magbayad para sa pagpapaayos ng sasakyan. Sige, kapatid na Leocadia, kapatid na Kok, kumapit ka ng mahigpit. Malungkot na tumawa ang driver at marahas na inikat ang manibela pakaliwa, panoorin akong magsagawa ng live-action na bersyon ng Fast at Furious. Basag. Pero bago pa niya mabangga ang motorsiklo ay agad na nabasag ang bintana ng sasakyan sa tabi niya. Isang ihip ng hangin ang pumapasok. Ang susunod na sandali. Isang malaking kamay ang pumasok at hinayla ang driver palabas. At inihagis siya ng marahas sa kalsada. Tulong. Bago pa siya makatapos, bumangga siya sa highway. At namatay agad. Sa bilis na mahigit 80, ang pagtapon mula sa isang sasakyan ay hindi nag-iwan ng pagkakataong mabuhay. Lalo na, ulo muna. Matthias Kok, ang manibela. Natigilan muna si Jasmine Leocadia, tapos namutla sa alarm ang mukha. Bilisan mo, tatama tayo sa bundok. Sa unahan, may bangin. Okay. Takot na takot ang lalaking may blonde na buhok sa front seat kaya nanginginig siyang tumagilid sa kinatatayuan ng driver, pilit na pinahihit ang manibela. Unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Boom! Sa wakas, sa mahigit 60 milya lamang, bumagsak ito sa bangin. Lumabas lahat ng airbag. Nagsimulang umusok ang sasakyan sa makapal na usok. Ubo. Makalipas ang 1 minuto, ginamit ng lalaking may blonde na buhok ang buong lakas niya para itulak ang pinto ng kotse. Puno ng dugo ang mukha niya, lumabas siya ng sasakyan. Kuya Leocadia. Napatingin siya kay Jasmine Leocadia sa likurang upuan, puno ng takot ang mga mata. Sobrang close nila, mga pulgada na lang mula sa pagkahulog sa bangin. Tinakpan ng kamay ng lalaking may blonde na buhok ang bibig at malumanay na dumura. 3 ngipin, duguan pa rin. Sa likurang upuan ng sedan, nagpakawala si Jasmine Leocadia. Ang kanyang binti, na nakulong sa loob ng kotse, ay ganap na hindi makagalaw. Matthias Kok, tulungan mo ako dali. Jalan, ilabas mo ako dito. Si Jasmine Leocadia ay nasa paghihirap. Hindi naghihilom ang kanyang mga sugat, at ngayon ay napuruhan na siya. Namuo ang sakit sa kanyang binti. Bang! Pilit na itinulak ni Hunter Percival ang pinto ng kotse at napaluhod sa lupa, humihingal. Nakaupo siya sa labas at sa isang stroke ng kamalasan, ay naligtas. Bukod sa matinding pananakit ng tadyang sa kanyang dibdib, medyo hindi siya nasaktan sa ibang lugar. Kuya Leocadia, tahan na. Tumatawag ako ng tulong. Kinuha ni Matthias Kok ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at magdadial na sana. Ngunit biglang tumigil ang kanyang mga aksyon. Nakita niya ang mismong motorsiklong iyon na dahan-daang huminto sa tabi nila. Kasunod nito, hinubad ng nakamotorsiklo ang kanyang helmet. Nang makita niya ang mukha sa ilalim ng helmet, pumuti ang labi ni Jasmine Leocadia. Nakalimutan pa niya ang sakit ng mga binti niya. Ito ay, ikaw yan. Nagsimula siyang manginig na parang nakakita ng multo sa sikat ng araw. Tama. Bumaba ng motorsiklo si Julius Reed, tumingin kay Jasmine Leocadia, na parang iniwan na siya ng buong buhay sa loob ng sasakyan, at bahagyang ngumiti, balita ko hinahanap mo ako kung saan-saan. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon, tumayo ka at patayin mo ako. Julius Reed, binabalaan kita, pamilya Leocadia. Bang! Hindi pa tapos magsalita si Matthias Kok nang marahas na itinapon ni Julius Reed ang helmet niya. Pinalipad siya nito pabalik sa cliffside. Hinayaan ba kitang magsalita? Hinawakan ni Julius Reed ang kanyang ilong at malamig na tumingin kay Matthias Kok, na nanginginig sa lupa. Ang huli ay napuno ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 934. Si Remy Percival ay isang lalaki nang makita ni Jasmine Leocadia si Julius Reed sa sandaling iyon, na blanko ang kanyang isip. Bagamat sinubukan niya ang lahat para patayin ang bangungot na ito, naisip pa niya ng hindi mabilang na beses ang eksena kung saan lumuhad siya sa harap niya na humihingi ng awa. Ngunit nang si Julius Reed ay talagang tumayo sa kanyang harapan. Sa loob-loob ni Jasmine Leocadia, takot lang ang naroon. Panik at pagkalito. Ikaw Euro Broken Bar, ang family entertainment center ni Harvey Martin, nasira mo ba ito? Sumando si Julius Reed, ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa bubong ng kotse, ang kanyang mukha ay nagniningning na may ngiti. Pero ang ngiting ito ang nagpatindig balahibo ni Jasmine Leocadia. Ako Euro Broken Bar. Napabuga siya ng hangin, halos sumabog ang puso niya. Magsalita ka ng maayos. Napasulyap si Julius Reed sa sasakyan at nakita niya ang mga paa ni Jasmine Leocadia na mahigpit na nakakulong sa upuan. Maliban na lang kung hiniwa ng cutter ang kotse, wala talagang paraan palabas. Wala kaming mga lumang sama ng loob, walang kamakailang mga galit. Julius Reed, maaari ba tayong magkasundo? Pangako, hindi na kita guguluhin Euro Broken Bar. Sa ganoong pagkakataon, ang pag-iingat sa kanyang buhay ang pangunahing prioridad. Sinabi ng lahat na nakipaglaban si Julius Reed sa dalawang eksperto sa antas ng Grandmaster, na nagtamo ng matinding pinsala. Tiyak na papatayin siya ni Jerry Anderson kapag kumilos siya. Pero ngayon, walang nakitang senyales ng kahinaan si Jasmine Leocadia kay Julius Reed. Ang nakita niya ay ang dyablo. Si kamatayan mismo. Walang lumang sama ng loob, walang kamakailang puot. Umiling si Julius Reed, dahan-daang idiniin pababa ang kanyang mga kamay. Basag. On-o. S-Omicron. Ang metal na bubong ng sasakyan ay naglabas ng malakas na ingay nang bumagsak ito, na nagpatigil sa loob ni Jasmine Leocadia. Halos hindi kami magkakilala ni Harvey Martin, pero dinala mo ang mga tao para maghayganti. Hindi banggitin ang pagsira sa kanyang entertainment center, pinalayas mo rin siya at ang kanyang anak na babae sa mga lansangan para mamulot ng basura. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Jasmine Leocadia. Ngayon ay malinaw na niyang naunawaan na si Julius Reed ay nag-imbestiga at alam niya ang katotohanan. Walang kabuluhan ang pagtanggi. Mas mabuting isipin kung paano humingi ng awa. Mr. Reed Euro Broken Bar o Euro Broken Bar. Si Jasmine Leocadia ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang mga binti, ngunit tiniis niya ang sakit at nakiusap. Si Thompson iyon, pinadala niya ako ng mga tao para sa paghihiganti. May ulo sa bawat utang, nangunguna sa bawat utang, nagpapatakbo lang ako Euro Broken Bar. Sa katunayan, sangkot si Thompson sa bagay na ito. Gayunpaman, si Jasmine Leocadia ang nagkusa sa mga dokumento, umaasang mapapaboran ang ganitong paraan. Ngayong nalantad ang balangkas, agad niyang ibinato ang lahat ng sisi kay Thompson. Ang mabuhay ang mahalaga. Ito si Huaxia, isa kang Huaxia na tao. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Oo, ako Euro Broken Bar. Hindi maintindihan ni Jasmine Leocadia ang ibig sabihin noon. Ang prestihiyosong pamilyang Leocadia, hindi mo naman siguro kayang bumili ng calcium supplements noong bata ka, di ba? Malamig na sinabi ni Julius Reed, kung gayon bakit nang hina ang iyong mga tuhod? Hindi Euro Broken Bar, hindi naman Euro Broken Bar. Si Jasmine Leocadia ay napawi ang malamig na pawis sa kanyang noo, mabilis niyang ipinaliwanag, Thompson Euro Broken Bar. Ayoko nang marinig ulit ang pangalan ng lalaking iyon. Bang! Iniunat ni Julius Reed ang isang daliri, diretsong tumusok sa tangke ng gasolina. Whoosh! Ang langis sa kotse ay nagsimulang dahan-daang dumaloy sa lupa. Sa susunod mong buhay, maging paborito mong dayuhan. Habang pinagmamasdan ang nagpapanik na si Jasmine Leocadia sa loob ng sasakyan, napangiti ang mga labi ni Julius Reed. Maglakas loob kang hawakan si Kuya Leocadia, hindi ka pababayaan ng mga miyembro ng pamilya Leocadia Euro Broken Bar. Sa sandaling iyon, si Matthias Cook sa lupa, duguan ang mukha, sumigaw ng malakas. Sinubukan niyang bumangon, ngunit puno ng bituin ang kanyang mga mata. Dahil nakaligtas siya sa isang helmet strike, maswerte na siya. Oh, nakalimutan ko na kayong dalawa. Tumalikod si Julius Reed, naglakad palapit kay Hunter Percival,
at dahan-daang nagtaas ng kamay. Kuya, pumalakpak. Si Hunter Percival ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mga mata ay may bahid ng panunuya. Nang hihingi ng awa, si Julius Reed, na nakadiin na ang kamay ay dahan-daang tumigil. Ang mga ordinaryong tao sa ganitong sitwasyon ay magpapakita lamang ng takot sa kanilang mga mata. Sa harap ng kamatayan, walang sino man ang maaaring tumayong matatag. Pero ngayon, ang hitsura na ito ay talagang pumukaw sa kanyang interes. Pumatay ka ng tao, marumi ang iyong mga kamay. Tumangala si Hunter Percival, ang kanyang tingin ay naging matatag, at may bakas ng mali siya. Maaari din akong harapin ang tiyak na kamatayan, hayaan mo akong gawin ang pinakamaruming trabaho para sa iyo. Pagkatapos magsalita, lumuhad siya sa lupa at pilit na yumuko. Bang! Nang iangat niya ang kanyang ulo, may bakas ng dugo sa noo ni Hunter Percival. Jalan Euro Broken Bar, anong ginagawa mo Euro Broken Bar? Sa lupa, sumigaw si Matthias Cook. Hindi siya makagalaw, nakahiga lang siya sa lupa, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa dumi. Puno ng takot at galit ang mga mata niya. Pakiusap. Bang! Hindi pinansin ang mga salita ni Matthias Cook, lumuhad si Hunter Percival sa pangalawang pagkakataon. Mabuti, binawi ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay at inilagay ito sa kanyang likuran. Tahimik niyang pinagmamasdan si Hunter Percival. Na-curious siya kung ano ang gustong gawin ng lalaking ito. Salamat. Ginamit ni Hunter Percival ang lahat ng kanyang lakas, nanginginig habang tumatayo. Bakas sa mga mata niya ang excitement. Remy Percival. Nais ni Matthias Cook na matalo niya si Hunter Percival, ngunit hindi siya makagalaw. Jalen. Humalaklak si Hunter Percival at sumuray-suray sa ulo ni Matthias Cook, tinatawag mo akong Jalen. Remy Percival, pagbalik ko, lampoin kita. Ikaw anak ng aso, ang lakas ng loob mo. Bang! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, kinuha ni Hunter Percival ang isang helmet mula sa lupa at binasag ito sa ulo ni Matthias Cook. Tao ako, lalaki ako, ang pangalan ko ay Hunter Percival. Hindi ako aso. Ngayon lang sa kotse, si Hunter Percival, na naging masunurin at sunod sa urine, ngayon ay duguan na ang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mabangis na ekspresyon. Malubhang nasugatan, si Matthias Cook ay nataman ng helmet at halos mawalan ng malay. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Medyo nagkalat ang mga mata niya. Jalan, gusto ko. Bang! Itinaas ni Hunter Percival ang helmet at binasag ito ng malakas. Sabi ko sa inyo, tao ako. Tinatawag mo akong aso. Bang! Isa pang suntok. Nanginginig ang katawan ni Matthias Cook, nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Sa unang pagkikita natin, Jalan na ang tawag mo sa akin. Sa paglipas ng mga taon, kailan mo ba ako tinatrato na parang tao? Biglang tumawa ng malakas si Hunter Percival. Tawa nitong si Jasmine Leo Cadia sa sasakyan ay nanginginig sa takot. Jalan. Ang ganda ng pangalan. Bang! Ginamit niya lahat ng lakas niya. At binasag ng malakas ang helmet. Nanginginig ang katawan ni Matthias Cook, halos wala na siyang palatandaan ng buhay. Jalan. Gusto kong marinig na tawagin mo akong Jalan ng isa pang beses. Hindi na maalala ni Hunter Percival kung ilang beses niyang itinaas ang helmet. Ang alam niya ay halos mawalan na siya ng lakas. Jalan. Bang! Isa pang suntok. Ang mahigpit na nakakuyong na kamay ni Matthias Cook ay dahan-daang lumuwag, hindi na nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng buhay. Ngunit kahit na ganoon, si Hunter Percival ay patuloy na nagwawasak. Ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, ay napuno ng dugo ni Matthias Cook. Phew! Hindi alam kung ilang beses siyang nataman, itinapon ni Hunter Percival ang helmet at napaupo sa lupa, humihingal. Kahit isang sulok na aso ay kakagatin. Pagkasabi niyon ay natatawa siyang tumayo at dahan-daang binubuksan ang kanyang pantalon. Hunter Percival, nabaliw ka na. Hingal na hingal si Jasmine Leo Cadia, nanginginig ang kanyang anit. Ito ba ang parehong mga tao ni Remy Percival na nang-aapi? Isa itong demonyo. Initially, pinainom niya ako ng ihi. Ngayon, ibinabalik ko ang pabor. Nang matapos, itinaas ni Remy Percival ang kanyang pantalon, tahimik na naglabas ng sigarilyo sa kanyang bulsa. Humayo kayo, may mga bagay akong dapat harapin.
Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Pagkasakay sa motorsiklo, mabilis siyang umalis. Mga bagay na panlalaki, hayaan silang ayusin ito sa kanilang sarili. Jalan, ilabas mo ako dito dali. Bagay ngayon. Jalan pa rin ang tawag sa akin. Tumawa si Hunter Percival, isang napakasayang tawa. Hindi, nanginginig ang katawan ni Jasmine Lee Ocadia, tumibok ang puso. Kung gayon, tawagin natin itong Jalan. Napasan daw si Hunter Percival sa sasakyan, na tanging pinto lang ng kotse ang naghihiwalay sa kanya kay Jasmine Lee Ocadia. Pakitandaan, si Remy Percival ay isang lalaki. Pagkasabi niyon ay hinagis niya ang upos ng sigarilyo sa lupa. May maliit na ngiti sa mukha niya. Whoosh! Agad na nasunog ang gasolina. Makalipas ang 10 segundo, isang malakas na pagsabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 935, magagawa pa ba ito? Markang Paiwa, Northwest Road. 73 kilometro sa kahabaan ng linya ng Kyoto hanggang Thaddeus. May sanggang daan ang daan. Ang patungo sa Hilaga ay humahantong sa mga damuhan. Pagpasok sa tinidor, may kumpol ng mga vilya. At ang nag-develop ng mga vilya na ito ay walang iba kundi ang pamilya Lee Ocadia mula sa kabisera. Sa sandaling ito, sa loob ng pinakamalaking vilya sa tuktok ng bundok, umupo si Delilah Lee Ocadia sa maluwag na sala, may ngiti sa labi. Sa tapat niya ay nakaupo si Horton Moore, ang manugang ng pamilya Lee Ocadia. Sa likod ni Horton Moore ay nakatayo ang 3 matatandang lalaki. On-Zero, Omicron. Kakaiba ang hitsura ng 3, nakasuot ng hindi kinaugalian na paraan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng punit-punit na damit at may nakasabit na prasko sa kanilang baywang, na may hawak na paan ng manok sa kanilang kamay. Magulo ang kanilang buhok, at madungis ang kanilang mukha. Sa mga hindi nakakaalam, baka mapagkamalan silang pulubi. Ngunit ang mga pulubi ay hindi na pangkaraniwang tanawin sa kasalukuyan. Ang dalawa pa ay nakasuot ng magkatulad na basahan, ngunit bawat isa ay nakakuyom ng isang ahas sa kanilang mga kamay. Madilim ang kulay ng mga ahas, halos 1 metro ang haba, na patuloy na naglilipat ng kanilang mga dila sa mga kamay ng kanilang mga may-ari. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Delilah Lee Ocadia at sa iba pa, na tila handang sumibol anumang oras. Horton, ipakilala mo ang iyong mga kaibigan. Samando si Delilah Lee Ocadia sa isang sofa na nagkakahalaga ng daan-daang libo, naka-cross legs. Ang kanyang tingin ay patuloy na gumagala sa 3 lalaki, nag-iingat na baka matuklo siya ng mga ahas nang hindi sinasadya. Sa likod niya, pare-parehong tensyonado ang mga bodyguard ng pamilya Lee Ocadia. Biyenan, ang aking paglalakbay sa kabisera ay upang ipaghiganti si Alaric, sabi ni Horton Moore, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba, isang lamig sa kanyang mga mata. Ang kanyang wristwatch, na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, ay sumilip mula sa ilalim ng kanyang manggas ng suot. Ipinapakita para makita ng lahat. Tinawag siyang novorish ng maraming tao at pinayuhan siyang panatilihing mababa ang profile. Ngunit hindi kailanman nagkomento o tumugon si Horton Moore doon. Alaric Euro Broken Bar A. Isang dampi ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Delilah Lee Ocadia sa pagbanggit sa kanyang apo. Mahalin mo ako, mahalin mo ang aking aso. Kung tutusin, anak iyon ni Elvon Lee Ocadia. Nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Alaric Moore, buong gabing hindi nakatulog ang matanda. Bumangon siya sa kalagitnaan ng gabi at walang tigil sa pagtakbo sa bakuran. Hanggang madaling araw, ang paghihiganting ito ay dapat isagawa. Nakahanap na si Elvon ng nangungunang Shadow Warrior, nakakalungkot lang na namatay ang taong iyon sa Brighton Lake. Habang sinasabi niya ito ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran. Si Delilah Lee Ocadia ay personal na nasaksihan ang mga kakayahan ng Hades. Kahit ang nakatagong kahon ng sandata ay hindi siya masasaktan. Ngunit kahit na ang isang makapangyarihang figure na tulad niyan, nang maglunsad ng palihim na pag-atake kay Julius Reed sa Brighton Lake, ay napatay ng pareho. Lumubog ang bangkay sa ilalim ng lawa. Nagtatapos bilang pagkain ng isda. Iyon ay nagpapakita lamang na ang mga pamamaraan ni Elvon ay hindi epektibo. Umiling si Horton Moore, itinaas ang isang kamay upang ituro sa likod niya, pulubi na may 7 daliri, Casimir. Abernathy Poison King, Marvin Cook, Lennon Cook.
Ang tatlong ito ba ay may kakayahang tanggalin si Julius Reed? Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Delilah Leocadia. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata, sa ganitong kritikal na sandali, kung kikilos tayo, dapat nating tiyakin ang tagumpay. Kung hindi, kung gumanti si Julius Reed, hindi natin ito kakayanin. Sa Brighton Lake, ipinakita ni Julius Reed ang kanyang dominanteng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay kay Charmy Kims. Ito ay isang deklarasyon sa mundo. Ang mga tumatawid sa kanya, walang humpay hanggang kamatayan. Kahit ang Martial Arts Association ay hindi nailigtas ang buhay ni Charmy Kims. Magiging maganda kaya ang wakas ng mga elite ng kabisera matapos pukawin si Julius Reed. Biyenan, masyado kang nag-aalala. Umiling si Horton Moore, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata, kayong mga taga-kabisera, laging iniisip na nakita ninyo ang lahat at minamaliit kaming mga taga-probinsya. Pero sa totoo lang, masyado mo lang pinapahalagaan ang sarili mo. Kahit sa harap ng pamilya Leocadia, kaharap si Delilah Leocadia. Ang kanyang biyenan, palaging may kawalang galang si Horton Moore. Itong tatlong nasa likod ko ay mga nangungunang eksperto mula sa Abernathy Province. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong patunayan sa iyo ito, sabi niya, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba at tumingin kay Delilah Leocadia at sa iba pa. Horton, nalulungkot din ako sa pagkamatay ni Alaric. Pero ano ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo ngayon? Nagdilim ang mukha ni Delilah Leocadia, halatang hindi masaya, ako ang iyong biyenan. Kung wala ang aking pamilya Leocadia sa kabisera, magkakaroon ka ba ng iyong tagumpay ngayon? Nang magpakasal si Elvan Leocadia, walang-wala si Horton Moore. Dahil lamang sa dote ng pamilya Leocadia kaya nakamit ni Horton Moore ang kanyang napakagandang tagumpay ngayon. Markang paywa. Ito ay tiyak na para sa kadahilanang ito na ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay ganap na hinamak si Horton Moore mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Maging si Elvan Leocadia, na karaniwang namamahala sa mga tao sa paligid, ay tinatrato si Horton Moore na parang utusan sa mga regular na araw. Tingnan mo, eto na naman. Ngumiti si Horton Moore at umiling, na matagal nang nasanay dito. Kayong mga miyembro ng pamilya Leocadia, palaging ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng tatlong nangungunang iskolar sa isang pamilya. Ilang taon na ang nakalipas, at ang pamilya Leocadia ay hindi makagawa ng sinumang kapansin-pansin. Halos manlabo na ang tenga ko sa narinig ko. Itinuro niya ang kanyang tenga at mahinang ngumuso, ano ang maganda sa pamilya Leocadia. Itong tatlong tao sa likod ko, hindi mo mahahanap ang katulad nila sa buong Thaddeus sa Kyoto. Habang sinasabi niya ito, biglang naging malamig ang tono ni Horton Moore, in the future, when you talk to me, show some respect. Isa pa, narito ako para hiwalayan si Elvan Leocadia sa pagkakataong ito, para iligtas ang pamilya mong Leocadia sa higit na kahihiyan. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi man lang binigyan ni Horton Moore ng diretsyong tingin ang kanyang biyenan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang tinapik ang alikabok sa kanyang mga binti ng pantalon. Umangat ang sulok ng kanyang bibig. Malinaw na hindi ako karapat-dapat sa gayong karangalan. Horton Moore, malalim na kumunat ang noo ni Delilah Leocadia, puno ng galit ang kanyang tingin, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa pamilya Leocadia, nasa Thaddeus, si Horton Moore ay talagang nagmumungkahi ng diborsyo. Ito ay isang napakalaking kahihiyan. Ang pamilya Leocadia ay hindi maaaring magdusa tulad ng pagkawala ng mukha. Walang kahulugan, talagang walang kahulugan. Inangat ni Horton Moore ang kanyang ulo at humikab habang nakasando sa sofa, your daughter is beyond my means. Nakakagalit, nakakahiya. Ngayon, ang bawat salita at kilos niya ay nagpahayag ng kanyang paghamak sa pamilya Leocadia. Horton Moore, sa palagay mo ay lumaki ka na. Sigaw ni Delilah Leocadia, at agad siyang pinalibutan ng mga bodyguard. Noong araw, noong ikaw ay naghihikahos, nagbebenta ng power pills sa lansangan. Kung hindi dahil sa aking pamilyang Leocadia, magagawa mo ba ito ngayon? Tinuro niya ng daliri si Horton Moore at tumayo, malamig ang boses, at ngayon, sinasabi mo sa akin na gusto mo ng diborsyo. Ito ay tiyak na dahil ang iyong pamilya Leocadia ay naging mabait sa akin kung kaya't dinala ko ang tatlong ito dito kay Thaddeus,
upang malutas ang isang kagyat na problema para sa iyo, sabi ni Horton Moore, na hindi napigilan ng galit ni Delilah Leocadia. Kahit na, ito rin ay upang ipaghiganti ang aking anak. Kasama sila, napangisi ang mga mata ni Delilah Leocadia. Iniisip ng tatlong maruruming pulubi na kaya nilang patayin si Julius Reed. Hindi ito magagawa ng mga walang kapantay na eksperto na natagpuan ni Elvan. Hindi pa banggitin ang grupong ito ng mga walang kabuluhan. Ang tatlong lalaki ay hindi tumingin sa bahagi ng mga eksperto sa kanilang hitsura. Marahil ay mga charlatan na naghahanap upang manloko ng iba. Horton Moore, talagang binaygo mo ako. Bahagyang umungol si Delilah Leocadia, kumukulo ang tiyan sa galit. May mga taong hindi naniniwala sa iyo, ano ang gagawin mo? Lumingon si Horton Moore at ngumiti sa tatlong tao. Anong gagawin natin? Humalaklak si Casimir ng, hey, habang isinilid niya ang isang paa ng manok sa kanyang bulsa at pagkatapos ay pinupunasan ang kanyang mamantika na mga kamay sa kanyang damit, ito ang gagawin natin. Basag. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng isang bodyguard. Pinalo niya ng suntok, pumalakpak. Ang bodyguard ay pinalipad pabalik, bumagsak sa dingding ng sala ng pamilya Leocadia. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw. Damanak ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Patay. Ito. Kinusat ni Delilah Leocadia ang kanyang mga mata, sinisiguradong wala siyang nakikita. Ngunit halos hindi niya nasalayan ang kalaban na kumikilos. Bago pa makabawi si Delilah Leocadia, dalawang itim na silhouette ang dumaan sa kanya. Pumalakpak. Ang 7 o 8 bodyguard sa tabi niya, lahat ay bumagsak sa lupa. Nagdilim ang kanilang mga kutis, at nakadilat ang mga mata ng bawat isa, may mga ngiti pa rin sa kanilang mga bibig. Whoosh! Isa pang pares ng mga itim na silhouette. Ang mga ahas na lumipad palabas ay bumalik na ngayon sa mga kamay ng magkapatid na Cook, Marvin at Lennon. Sumisitsit gamit ang kanilang mga dila. Nakamamatay na lason, hawakan at mamatay. Nakakasiyahan ka ba niyan, mahal na biyenan? Lumapit si Horton Moore kay Delilah Leocadia, na natakot na sa labas ng kanyang talino, habang ang isang kamay ay nasa kanyang bulsa. Ang kabilang kamay ay marahang tinapik ang mukha ng kanyang biyenan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 936 na masamang balita na patingin si Delilah Leocadia sa nakangisi na si Horton Moore sa kanyang harapan. Pumikit siya ng kahoy, bahagyang gumagalaw ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling ito, naramdaman niya na kahit ang paghinga ay nahihirapan. Ang makapangyarihang family head ng Leocadia family, sa sarili niyang mansyon sa kabisera. Pinagbantaan ni Horton Moore, na minamaliit ng pamilya Leocadia. O sa halip, hindi man lang nag-abalang magbanta si Horton Moore. Ipinagmamalaki na lang niya ang kanyang mga tauhan at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga gwardya na ipinagmamalaki ni Delilah Leocadia. Kailangan kong manatili dito ng ilang araw sa aking paglalakbay sa kabisera, sabi ni Horton Moore. Si Horton Moore, na nakakuyom ang mga kamay sa likod, ay pinagmasdan ang maluwang na sala. Whoosh! Sinipa niya ang isang bangkay sa lupa gamit ang kanyang paa. Hindi masama, ang sala lang ay mahigit 300 metro kwadrado, halos kasing laki ng banyo sa mansyon ko sa Abernathy Province. Tumanggaw si Horton Moore bilang kasiyahan, pagkatapos ay naglakad patungo sa bintana upang humanga sa tanawin sa labas. Ang villa na ito ay nag-iisa sa tuktok ng bundok at sadyang inilaan para sa kanyang sarili ni Delilah Leocadia noong binuo niya ang lugar. Sa umaga, ang mga ulap at ambon ay pumulupot sa paligid nito, tulad ng Immortal Realm. Nakatayo sa tuktok na observation deck ng villa, matatanaw ng isa ang tanawin ng buong bundok. Marangya, mayaman. Ang hangin ay sariwa, ang kapaligiran ay kaaya-aya. Biyenan, mauna ka na. At tandaan na dalhin ang katawan sa iyo. Duwag ako, hindi ko kayang makita ang mga patay, sabi ni Horton Moore, tinapik ang balikat ni Delilah Leocadia habang dumaraan, hindi man lang lumilingon. Kapag patay ka, maaaring gawing sementeryo ang lugar na ito. Sa ganoong paraan, kapag ang mga inapo ng Leocadia ay nilustay ang kapalaran ng pamilya, maaari silang pumunta upang hukayin ang iyong libingan, sabi ni Horton Moore nang hindi lumingon. Ikaw,
Huminga ng malalim si Delilah Leocadia nang tumama ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumabog sa galit, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang tatlong lalaki sa kanyang harapan, at ang mga bangkay sa lupa. Wala siyang choice kundi pabayaan ito. Biglang tumunog ang ringtone ng phone niya. Paul Smith, ano ang problema? Sagot niya. Ang tawag ay mula kay Paul Smith, isang katiwala ng pamilya Leocadia. Young Master Jasmine has been murdered. Ang nanginginig na boses ni Paul Smith ay nanggaling sa telepono. Click. Nanginginig ang kamay ni Delilah Leocadia, at dumulas ang telepono sa lupa. Guro, nandyan ka ba? Ang Young Master ay napatay sa daan upang hanapin ka, wala pang 30 kilometro mula sa villa. Master, patuloy na sumisigaw si Paul Smith sa telepono. Ngunit walang narinig si Delilah Leocadia. Nagdilim ang lahat sa harap ng kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng matinding pagkatuyo. Ang kanyang pinakamamahal na apo, ang pag-asa sa hinaharap ng pamilya Leocadia. WHO, sinong gumawa nito? Bulong niya. Makalipas ang 1 minuto, yumuko si Delilah Leocadia. Nabaluktot ang mukha sa galit, at sumigaw, sino ang gumawa nito? Napagpasyahan ng investigasyon na ito ay isang aksidente. Ang sedan ay bumagsak sa gilid ng bundok, na nagdulot ng isang pagsabog. Ang boses ni Paul Smith ay lumambot at lumambot, sa kalaunan ay halos hindi marinig. Pagsabog. Pagsabog. Biglang kinuha ni Delilah Leocadia ang telepono at umungol sa receiver. Nasaan ang bangkay ng apo ko? Nasaan na? Isang pagsabog. Sumabog ang sasakyan. Buzz. Natigilan si Delilah Leocadia. Nasunog na naging abo. Basag. Galit na galit niyang binasag ang telepono sa lupa. Duguan ang mata niya. Walang nalalabing ililibing. Pumalakpak. Napahawak si Delilah Leocadia sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Boss, namatay na daw ang biyenan mo, sabi ni Casimir habang hinuhugot ang paa ng manok at sarap sa pagsipsip ng buto. Puno ng saya ang mukha niya. Patay. Nang marinig ang mga salita ni Casimir, mabilis na lumabas ng kwarto si Horton Moore at lumapit kay Delilah Leocadia, na nakasquat para tingnan siya. Hindi pa siya patay, halos hindi humihinga, sabi ni Horton Moore, na nakataas ang isang kilay. Anong nangyari kanina? Maayos naman ang biyenan ko, bakit bigla siyang nag-collapse? I was just checking the villa, hindi kaya masyadong nakakayanan ng matanda ang stress. Mukhang hindi iyon ang Delilah Leocadia na isang kilalang sorrow sa buong kabisera. Mukhang nakatanggap siya ng tawag. N-Omicron o C-Omicron. Namatay ang apo niya. Click. Inihagis ni Casimir ang walang lasa na buto ng manok sa lupa at pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili. Malinis at environment-friendly. Paborito niya ang mga paa ng manok. Kung hindi siya maaaring magkaroon ng mga paa ng manok habang kumakain, si Casimir ay hindi komportable sa lahat. Apo, Jasmine Leocadia. Kinuha ni Horton Moore ang kanyang telepono at tinawagan si Elvan Leocadia. Hey, may itatanong ako sa'yo. Ano bang nangyayari? Nasaan ang aking ama? Biglang lumapit sa akin si Paul Smith na parang may problema ang matandang lalaki. Ang nag-aalalang boses ni Elvan Leocadia ay nagmula sa telepono. Patay na ba si Jasmine Leocadia? Hindi sinagot ni Horton Moore ang kanyang tanong ngunit nagtanong ito pabalik. 10 minuto ang nakalipas, ay natagpo ang patay sa daan patungo sa villa. Kamusta ang tatay ko? Okay lang ba siya? May bahid ng kalungkutan ang tono ni Elvan. Oh, inilagay ni Horton Moore ang kanyang kamay sa kanyang likod at dahan-daang naglabas ng isang madilim na kahon ng sandata. Namatay ang iyong ama sa labis na kalungkutan. Pagkasabi nun, itinutok niya ang bibig ng dark weapon box sa dibdib ni Delilah Leocadia at pinatay ang kaligtasan. Whoosh! Nagpaputok ang dark weapon box. Dinuduyan ng dugo ang mukha niya. Mamaya, ipapadala ko ang bangkay sa iyo. Tumayo si Horton Moore, kumuha ng panyo sa bulsa ng dibdib ng kanyang suit, at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Ngayon lang, anong tunog iyon? Lalong bumilis ang paghinga ni Elvan. Sa huli, halos umiyak siya. Horton Moore, ano ang ginawa mo? Ang ingay kaya, i-click. Inis na inihagis ni Horton Moore ang telepono sa lupa. Whoosh! Nabasag ang isang madilim na kahon ng armas. May tao. Malakas niyang sigaw.
Agad namang nagsitakbuhan ang mga bodyguard na nakatayo sa pintuan. Boss, ang mga lalaking ito ay ang mga piling tao na dinala niya mula sa Abernathy Province, mayroong 10 sa kanila. Dalhin ang katawan sa kotse at maglakbay sa Leocadias. Kaway ng kamay ni Horton Moore, agad na binuhat ng mga bodyguard ang mainit pa ring katawan ni Delilah Leocadia at tinungo ang labas ng villa. Kayong dalawa, magpahinga muna kayo dito. Pupunta kami ni Casimir sa Leocadias at babalik din agad. Nagkasala si Horton Moore, kung tutusin, siya ang aking biyenan, at ngayong pumanaw na siya, ako, bilang kanyang manugang, ay dapat gampanan ang aking mga tungkulin bilang anak. Naiintindihan. Tumanggo si Marvin Cook, nakaupo kasama si Lennon Cook sa sofa, nakikipaglaro sa mga ahas. Casimir, hayaan mong ipagamot kita sa mga paa ng manok ng Leocadia. Maaaring hindi kalakihan ang kanilang tahanan, ngunit mayroon silang mga first-rate na lutuin. Sa tamang oras para sa libing ng matanda, hahayaan kitang kumain ng busog. Sinipal ni Horton Moore ang buto na itinapon ni Casimir sa lupa, itinuwid ang damit na may bahid ng dugo, at humakbang palayo. Kuwait, 10:00 ng umaga, Drake Street, isang mag-ama ang namumulot ng basura sa kalsada. Wala silang mga gamit, tanging mga kamay lamang nila. Sa harap nila, may hawak na mga buto ng sunflower ang isang binatilyo, nagmeryenda at inihagis ito sa lupa. Sa tuwing maghahadjas siya ng isa, ang nasa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingkayad upang kunin ito. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa palad ng kanyang anak. Mula kahapon, paltos na ang mga kamay ni Fletcher Martin mula sa pagtitipon. Ngunit walang pagpipilian, kung hindi siya mangolekta, si Harvey Martin ang magdurusa. May kasabihan noon, ang sakuna ay nahulog mula sa langit ng hindi inaasahan. Hindi pinangarap ni Fletcher na sa loob ng isang araw, masisira ang kanyang entertainment city. Pinilit na magpulot ng basura sa kalye, ang mag-ama ay kinutya ng isang pulutong ng mayayamang binata. Sa anumang bahagyang kawalang kasiyahan mula sa mga lalaking ito, sasalubungin sila ng mga suntok at sipa. Papa, pasensya na po. Luha-luha na ang makeup ni Harvey Martin, guhit-guhit ang mukha na parang tabikat. Wala kang ginawang masama, tumingin si Fletcher Martin sa kanyang anak at nagpakita ng isang ngiti. Gusto niyang hawakan ang mukha ni Harvey. Ngunit ang dalawang kamay ay hilaw na ng dugo. Nasa mood pa rin ba ito para sa pagmamahal ng mag-ama? Tumalikod ang binatilyo sa harap na kumakain ng sunflower seeds, dahan-daang pinitik ang palad. Kaluskos. Isang tumpok ng mga buto ng sunflower na nakakalat sa lupa. Pagkatapos, tinapakan niya ang mga ito ng malakas gamit ang kanyang paa. Dinudurog ang karamihan sa mga buto. Kunin mo sila. Walang natira kahit isang balat. Inilagay ng binatilyo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, iminumungkahi ko na gamitin mo ang iyong dila. Gayunpaman, kulang ako sa oras. Kung hindi ka matatapos sa loob ng 5 minuto, tiyak na magdurusa ang iyong anak na babae ng kirot sa laman. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa kanilang paligid. Pinalibutan sila ng 12 ng mga kabataang lalaki, na naghuhukay sa kanila. Sige, pumikit si Fletcher Martin, huminga ng malalim. At dahan-daang yumuko. Kung wala si Harvey, mas gugustuhin niyang mamatay kasama ang bagets sa harapan niya. Pero ngayon, wala siyang choice. Maya-maya lang, may kamay na humawak sa balikat niya at hinayla si Fletcher Martin na tumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 937, The Black Leocadia Family, Sino Ka? Ang nangungunang kabataan ay lumakad ng walang pasensya, na iniabot ang isang kamay, na nagbabalak na itulak si Julius Reed sa isang tabi. Ipapayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. May mga taong hindi mo kayang saktan. Sila ay prominent sa katayuan, bawat isa ay nagkakahalaga ng bilyon. Ngayon, sa ilalim ng utos ni Jasmine Leocadia, narito sila upang parusahan si Fletcher Martin at ang kanyang anak na babae. Pero kung iisipin, may mga walang pakialam na dumadaan na nangangahas na makialam. Scrum. Kahit nakasot, at their core, sila pa rin ang mga thugs. Ang Huggerry ay nabuhay sa kanilang mga puso at walang kinalaman sa hitsura. Tinatanong mo kung sino ako. Hinawakan ni Julius Reed ang palso ng binata at walang pakialam na sinabi,
Ang family name ko ay Reed, first name Julius. Itinuturing ako ng mga tao sa kabisera bilang isang salot, iniiwasan ako sa lahat ng paraan. Kalahating oras na ang nakalipas, itong mga kamay ko ang personal na nagpadala kay Jasmine Leo K. Diaz sa langit. Ano? Ang pangalang Julius Reed ay isang death knell sa kabisera. Malaki ang pagbabago sa mukha ng binata. Nagsimulang manginig ang kamay niya. Sa Brighton Lake, pinatay niya ang Grandmaster, pinatay si Hades sa bulwagan ng Hades. Ang mga dobleng dragon ay bumangon mula sa tubig, isang daliri ang lumalabag sa batas. Magdamag, ang kabisera ay napuno ng kanyang mga alamat. Pero hindi ba nabanggit ni Jasmine Leo K. Diaz na pagkatapos makipaglaban sa dalawang master, na burnout si Julius Reed? Ngayon alam mo na kung sino ako, anong gagawin mo? Ano ang magagawa mo? Malamig na tumingin sa kanya si Julius Reed, dahan-dahang pinalakas ang pagkakahawak sa kanya. Ang mukha ng binata ay lubhang nagbago, ang mga mata ay nakatitig sa sarili niyang palso. Sakit, nakakadurog ng puso, nakakadurog ng baga. Ako ay, sino ka? Ano ang mahalaga sa akin? Kung magpasya akong patayin ka, kahit na ikaw mismo ang mga Diyos, papatayin pa rin kita. Habang pinagmamasdan ang masakit at nakakatakot na tingin ng kabataan, bahagyang tumawa si Julius Reed, bukod dito, isa ka lang langgam. Kung hindi ka gumapang sa harap ko na ikinakaway ang iyong mga braso, hindi ko man lang kikilalanan ang iyong pag-iral. Basag. Ang tunog ng bali ng buto. Binawi ni Julius Reed ang kanyang kamay. Nakangiti. Ang kabataan, na nakaluhod sa lupa, ay tumingin sa kanyang palso sa paghihirap. Tinitingnan ang matingkad na puting buto na inihayag. Sumisigaw ng walang magawa, hindi kita papatayin ngayon. Lumapit si Julius Reed sa kabataan, itinaas ang kanyang baba, makatarungang mga salita, ngunit umiinom ka ng dugo ng tao. Basag. Marahan siyang nagpuwersa, binunot ang isa sa mga ngipin ng binata. Pangalawang ngipin, pangatlong ngipin. Sa bandang huli, hindi makayanan ang pressure, may sumigaw at tumalikod para tumakbo. Whiz! Pinitik ni Julius Reed ang daliri niya. Isang ngipin ang bumaril, tumusok sa tuhod ng tumakas na tao. Walang sinasabi kung ilang oras ang lumipas. Tumayo siya, pinitik ang palad. Isa-isang bumagsak ang mga ngipin sa lupa, nababad sa dugo. Katulad ng paraan ng pagdura ng mga buto ng kabataan kanina. Sa kanyang paanan, ang binata ay gumawa ng masakit na ingay. Natakpan ng luha ang kanyang mukha. Hindi sigurado kung ito ay dahil sa sakit o pagsisisi. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang buhay ay hindi nag-aalok ng do-overs, ang mga pagkakamali ay may kanilang mga presyo. Dahan-daang nagtaas ng kamay si Julius Reed, huminga ng malalim. Tapos, pinagkakapit ito ng mahigpit. Thud. Ang susunod na sandali. Isang napakalakas na aura ang lumabas. Direktang pilitin ang mga kabataang iyon na lumuhad sa lupa. Maayos at maayos, ngunit ang lahat ay hindi tumigil doon. Marahang idiniin ni Julius Reed ang kanang kamay pababa. Basag. Ang mga kabataan ay sumigaw sa hindi matiis na sakit, ang kanilang mga tuhod ay durog na. Hindi na sa susunod, bulong ni Julius Reed, tumalikod na nakahawak ang mga kamay sa likod niya. Aalis na lamang, ang hanay ng mga nakaluhod na kabataan. Ang mga lalaking ito ay hindi kailanman tatayo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa kabuuan, hindi nagsalita si Julius Reed kay Harvey Martin. Wala ring palitan ng tingin. Walang kabuluhan. Total kanina pa siya nandito. Mula ngayon, habang siya ay nabubuhay. Walang sino man sa kabisera ang mangangahas na hawakan ang pamilya Martin. Ang biyayang ito ay sapat na. Kuwit, sa harap ng main gate ng pamilya Leo K. Diaz. Kumaway ang mga banner ng pagluluksa, nagtipon ang mga itim na sasakyan. Ang buong patio ay napuno ng malungkot na kapaligiran. Ang pagkamatay ni Jasmine Leo K. Diaz ay tahimik na haharapin ng pamilya Leo K. Diaz. Ang mga nagluluksa ay pawang mga miyembro ng pamilyang Leo K. Diaz at ilang mga anak na babae na nagpakasal sa ibang mga pamilya. Isang siglong gulang na marangal na pamilya, isang kilalang pinto sa kabisera. Maging ang mga susunod na henerasyon, daan-daan ang dumalo. Sa pagkawala ng kontak ni Delilah Leo K. Diaz, naging acting family head ang kanyang nakatatandang anak na si Violet Leo K. Diaz.
Ngunit mas maraming nakakalungkot na balita ang dumagundong na kumalat sa loob ng pamilya. Maaaring namatay na ang haligi ng pamilya Leocadia na si Delilah Leocadia. Ang balita ay ipinarating ni Elvon Leocadia, ngunit ang nagpaalam sa kanya ay si Horton Moore. Sa telepono, narinig ang tunog ng isang hidden weapons box. Hindi na makontak si Horton Moore. Sa ganitong mga kritikal na panahon, ang pamilya Leocadia ay nanatiling hindi aktibo. Tahimik na naghihintay ng balita. Boss, hindi na kami makapaghintay pa. Lumapit si Hazel Leocadia kay Violet Leocadia. Galit na sumisigaw, walang katiyakan ang kapalaran ni Itay, pupunta ako sa villa. May karumal-dumal na intensyon si Horton Moore, sinabi ng kapatid na babae na may tunog ng isang nakatagong kahon ng armas sa telepono. Ang paghihintay ang pinakamasakit. Ang prestihiyosong pamilya Leocadia, hindi pa mahanap ang family head sa kabisera. Maghintay ka lang ng kaunti. Namula ang mga mata ni Violet Leocadia, nakasando sa dingding. Pinapaalis ng matanda ang bata. Ang pinakamayabang niyang anak, patay na. Namatay sa kalsada sa bundok, walang naiwan na bakas. Ang balitang ito ay parang kulog, na nagpaputi sa mga templo ni Violet Leocadia sa isang sandali. Tila may edad na 10 taon sa loob ng isang oras. Hindi magiging ganoon kadali ang pagkamatay ni Jasmine. Huminga ng malalim si Hazel Leocadia, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Alam ko, tumanggaw si Violet Leocadia. Ay nalalayan ng kamay ang ulo, pagod na pagod. 3 beses nang nahimate ang kanyang asawa sa pag-iyak. Sa loob lang ng 1 linggo, ang kabisera. Ilang libing na ba ang ginawa? Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya, the Lee family, the Lopez family, the Huntington family. Ngayon, turn na natin, ang Leocadia family. Boss, ang ibig mong sabihin ay, napakunot ng noo si Hazel Leocadia. Pwede bang? Tama, nagpadala na ako ng isang tao upang mag-imbestiga, at ang driver ay kalunos-lunos na namatay 1 kilometro mula sa pinangyarihan. Umangat ang ulo ni Violet Leocadia at tumingin sa nakababatang kapatid, aksidente. Ang driver ba ay lumipad ng mag-isa? At may helmet sa pinangyarihan, binugbog din si Matthias Cook hanggang mamatay. Ito, nakatayo si Hazel Leocadia sa kinatatayuan. Bagamat ang lahat ay nanghuhula, kung ito ba ay kagagawan ng binatang iyon. Pero nang makumpirma na, nabigla pa rin sila. Ang aking anak ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Whoosh! Sinuntok ni Violet Leocadia ang pader. Sa kanyang mga mata ay may makapal na puot. Boss, nandito na si Horton Moore. Noon lang, mabilis na tumakbo ang isang miyembro ng clan, naghahabol ng hininga, sabi niya. Nagpanik ang ekspresyon niya, halatang takot. Magsalita ka. Malamig na sigaw ni Violet Leocadia, anong hindi mo masabi? Nawala lang ang anak ko, ano pa ba ang mas masahol pa doon? Para siyang galit na mabangis na hayop. Sinabi ni Horton Moore, ang matanda ay patay na, at ang kanyang katawan ay nasa kotse. Takot na sabi ng clan member. Anong sabi mo? Hinawakan ni Violet Leocadia ang kwelyo niya, say it again. Sa loob ng 1 araw. 2 kamatayan. Bakit dumanas ng ganitong trahedya ang pamilya Leocadia? Boss, tingnan mo ang pasukan. Itinuro ni Hazel Leocadia ang front gate. Horton Moore. Inangat ni Violet Leocadia ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata. Sa pasukan, si Horton Moore, na nakasuot ng puting suit, ay lumakad na nakataas ang ulo. Sa suit, natuyo na ang mga mantsa ng dugo. Madilim na pulang patch. Sa likod niya, may isang grupo ng mga bodyguard na may dalang stretcher. Sa stretcher, nakahiga si Delilah Leocadia. Tara na. Malakas na sigaw ni Violet Leocadia, na inakay ang mga kapamilyang Leocadia na mabilis na sumalubong sa kanila. Sa bawat hakbang niya, sobrang nagpanik ang puso niya. Nabalitaan ng matanda ang kasawian ng kanyang mahal na apo, inatake siya sa puso, at umalis sa mundong ito. Nakangiting tumingin si Horton Moore kay Violet Leocadia at bahagyang kumaway. Inilapag ang stretcher. Sa ibabaw nito, mariing nakapikit ang mga mata ni Delilah Leocadia, may butas ng dugo sa dibdib. Isang nakakakilabot na tanawin. Euro. 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 Euro.
PS, mabagal ang updates. Mabagal talaga, malay ko. Mag-usap lang tayo ng casual. Ang librong ito, bilang aking unang libro, hindi ko inaasahan na matatanggap ito ng napakahusay. Araw-araw, nanginginig, sinusubukan ko ang lahat ng paraan upang masiyahan ang mga mambabasa. Noong una, ito ay binalak na maging isang simpleng textbook. Ngunit ang iba ay tinawag akong sakit sa ulo, ang iba naman ay tinatawag akong pervert. Kahit na sinabi na ito ang unang pagkakataon na nakabasa sila ng isang nobela kung saan ang mga karakter ng lalaki at babae ay hindi nagsama. Natatakot ako, natatakot. Ako ay isang bagong dating, wala akong karanasan, gusto pa rin kitang pasayahin. Takot akong mawala ka, nakompromiso ako, pero hindi ko gusto ang lalaki at babae na leads na magsama ng biglaan. Ngunit nagmura ang mga tao, kaya inilabas ko ang pangalawang babae upang i-buffer ito. Ang pinakamagagandang bagay ay palaging kailangang maingat na ginawa. Nang matapos ako, nagsisi ako. Ngunit ito ay nakasulat na. From that moment on, I've been anxiety, panic, blaming myself, hindi makatulog ng maayos. Gusto kong pasayahin ka, ngunit kapag nabasa ko ang mga komento, nakikita ko ang isang malaking pagkawala ng mga mambabasa. Disappointed sila, akala nila Nanday ang male lead, hindi nila matanggap. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero anong magagawa ko? Binago ng chapter na iyon ang plot ko, binago ang mga sumunod na pangyayari. Bakit ang dating 7 kabanata sa isang araw ay mahirap nang magsulat ng 4? Hindi na kalmado ang puso ko. Sinusubukan kong pasayahin ang lahat, binabasa ko ang bawat komento. Hindi ako natatakot sa mga pumupuna sa akin o nang iinsulto, natatakot lang na mahinahon mong sabihin sa akin. I'm sorry, na-disappoint ako ng author, Palm. Bawat ganyang komento ay sapat na para basagin ang aking moral. Sa loob ng isang buwan, nasa ilalim ako ng matinding pressure, balisa, nag-aalala. Natutulog ako ng mga alas 3 o 4, sumasakit ang puso ko, nagdurusa ako sa insomnia, nagsimula pa akong malaglag ang buhok. Nag-aalala ako na ang sinusulat ko ay haantong sa iyo na iwanan ako. Kahit ako, nagsimulang makaramdam ng depresyon. Actually, namimiss ko na yung mga lumang araw, 7 chapters a day, puno ng typo. Ang mga araw na nakikipag-ugnayan sa iyo sa seksyon ng komento. Ngunit ang ako na nagtaksil sa paunang kawalang kasalanan ay parang maruming kamay. Ang pagpindot sa keyboard, puno ng kasalanan. Kapag ginawa mo ito sa unang pagkakataon, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. I gave in under pressure, promoted Nangang. Pagkatapos ay nakita ang isang tao na nagsabi na ang kalaban ay napakadali, malapit na nilang abandonahin ang aklat. Kaya, nasaktan ang bida. Tapos nakita ko, may nagsabing pinahiya daw ang bida. Nahulog ako sa pagkabalisa, isang mabisyo na ikot. Ang mga pag-update ay naging mamaya at sa ibang pagkakataon, ang salitang binibilang ng paunti-unti. Sa loob ng isang buwan, hindi ako nakakatulog ng matiwasay. Walang araw, kung saan mahigit 5 oras akong natulog. Kinabahan ako, irritable. Lumala ang mabisyo na ikot. Oras na para bitawan ang lahat. Minsan, lumalabas na hindi produktibo ang sadyang pagsisikap na pasayahin. This is one last whining. I won't talk about this negative energy anymore. Salamat sa mga nagbabasa na nakasama ko sa mahigit 900 kabanata. Susubukan kong mapawi ang pressure sa lalong madaling panahon at makaahon sa suliraning ito. Para talakayin ang mga puntong pinagtutuunan ng pansin, hindi ko nababanggitin muli pagkatapos nito. On Omicron. Una, patungkol sa mga kabanata. Kakasimula pa lang ng grand scheme. Ang kabuuang bilang ng mga kabanata ay tiyak na lalampas sa 2,000. Ngunit sinisiguro ko sa iyo, walang pagdidilig, walang pagsusulat ng kalokohan. Pinapanatili ang kaguluhan. Pangalawa, walang harem. Isama pa ang itinulak na Nangang, hindi lalampas sa 3. Pangatlo, paglilinang. Sa tingin ko, hindi ito mangyayari sa loob ng 2,000 kabanata. Kung ito ay panitikan sa lungsod, kung ito ay may kinalaman sa paglilinang, hindi ba mas mabuting magsulat ako ng pantasya? Ngunit ang bida ay isang Dragon King, walang kamatayan. Hindi ba ang martial arts ay tungkol din sa paglilinang ng chi? Pang-apat,
Magandang gabi. Napagkasunduan namin na hindi ako magiging bootlicker, pero kailangan ko pa ring mag-goodnight sa dulo. Ha, mga lalaki. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 938, Truly Delicious pagkatapos ng maikling katahimikan. Ama, sumugod si Violet Leo Cadia sa harapan ni Delilah Leo Cadia at lumuhad sa lupa sabay kumalabog. Nanginginig ang magkabilang kamay habang nag-aabot. Hindi siya makapaniwala. Ang marangal na pinuno ng pamilya Leo Cadia, na kilala bilang Ghost Fox ng kabisera, si Delilah Leo Cadia, ay biglang namatay ng marahas. Ang kanyang pagkamatay ay hindi malinaw at nakalilito. Ngunit ang nakakagulat na butas ng dugo sa kanyang dibdib ay palaging paalala sa mga miyembro ng pamilya Leo Cadia. Nakatagpo ng foul play ang matandang master. Ang libing na unang inihanda para kay Jasmine Leo Cadia ay tila tahimik na nakahanap ng bagong paksa. Horton Moore. Biglang tumayo si Violet, tinitigan ang mga bahid ng dugo sa suot ni Horton Moore. Ang kanyang mga mata, tulad ng dalawang matalas na kutsilyo, ay gustong punatin siya. Pinatay mo ba ang tatay ko? Ungol niya. Noon lamang nagsimulang makabangon ang mga miyembro ng pamilya Leo Cadia mula sa kanilang pagkagulat. Ang secret weapon box na binanggit ni Elvan Leo Cadia, ang mga mantsa ng dugo sa suot ni Horton Moore. At ang butas ng dugo sa dibdib ni Delilah Leo Cadia. Nasa harapan na pala nila ang pumatay. Sorry, hindi ako pumatay. Hinarap ni Horton Moore ang pagtatanong ng walang anumang pahiwatig ng kaba, sa halip ay itinuro ang bangkay ni Delilah Leo Cadia sa lupa at sinabing may mahinang ngiti, hindi na nakayanan ng matandang master at ibinigay sa sarili ang kahon ng sandata. Sinubukan ko siyang pigilan pero huli na ang lahat. Tumalsik ang dugo sa oras na iyon. Marahan niyang hinayla ang suit niya at inamoy ang mantsa ng dugo. Bahagya siyang nagsalubong ng kilay. Medyo mahal ang suit na ito. Ikaw, ang pamilyang Leo Cadia, ang magbabayad nito. Anong sabi mo? Nanlaki ang mata ni Violet Leo Cadia at itinaas ang kamao para hampasin. Whoosh! Ngunit bago pa siya makahampas, marahas na sumipa si Horton Moore. Array! Dahil sa kawalan, bumagsak si Violet Leo Cadia sa lupa, masakit ang buong katawan. Kunin mo siya, si Horton Moore ang mamamatay tao. Sigaw ni Hazel Leo Cadia sa gilid. Mabilis silang pinalibutan ng mga gwardya na nakatalaga sa looban. Ito ay malinaw sa sino mang marunong makakita na si Delilah Leo Cadia ay pinatay ni Horton Moore. Nasa sukdulan ng kanyang buhay ang matandang Panginoon, at kahit nawalan siya ng apo, hindi niya kikitil ang sarili niyang buhay. Para patayin ang aking ama at pagkatapos ay pumunta dito upang ipakita ang iyong kapangyarihan. Umakyat si Violet Leo Cadia mula sa lupa, galit na umuungal, sa tingin mo ba ay walang sino man ang kayang lumaban sa pamilya Leo Cadia? Ito ang kabisera, ang kuta ng pamilya Leo Cadia. Ang isang siglong gulang na marangal na pamilya, sa mga tuntunin ng koneksyon o kayamanan, ay higit na nahihigitin ang isang landlord mula sa Abernathy. Hindi sa banggitin ngayon, isang dosenang mga lihim na kahon ng armas ay naglalayong kay Horton Moore. Kung maglakas loob siyang lumaban, babarilan siya ng mga ito sa isang salon sa isang iglap. Magsalita ka, bakit mo pinatay ang aking ama? Humakbang si Violet Leo Cadia, galit na nagtatanong. Ang mga miyembro ng pamilya Leo Cadia ay ganap na hindi papayagan ang matandang master na mamatay ng walang kailanawan. Dapat lutisin ang usapin. Pagkatapos, sa harap ng funeral hall na Ito Euro. Sa funeral hall na unang inihanda para kay Jasmine Leo Cadia, ipapapatay nila si Horton Moore. Upang payapain ang diwa ng matandang Panginoon sa langit. Kailangan ko ba, Horton Moore, ng dahilan para pumatay? Nakaharap sa isang dosenang lihim na kahon ng armas at daan-daang miyembro ng pamilya Leo Cadia. Sa ilalim ng galit na titig ng daan-daang mga mata, si Horton Moore ay naglabas ng isang stack ng banknotes mula sa kanyang dibdib at sinindihan ito ng lighter. Inihagis niya ito sa katawan ni Delilah Leo Cadia. Pinatay siya, anong magagawa? Mukhang na-enjoy niya ang pakiramdam na ito. Humihingi ka ng kamatayan. Kinuha ni Violet Leo Cadia ang isang secret weapon box, itinutok ito kay Horton Moore. Lumuhad ka sa harap ng matandang amo. Dalawang pagkamatay sa loob ng isang araw. Nabalot ng malungkot na kapaligiran ang buong pamilya Leo Cadia.
Casimir, gusto mo pa ba ng chicken legs? Nang harapin ni Horton Moore ang banta ni Violet Leocadia, lumingon siya at ngumiti, kung mamamatay ako dito, upos lang ng manok ang kakainin mo. Deal. Naglabas si Casimir ng buto ng manok mula sa kanyang bulsa, kinalikot ito sa kanyang kamay. Tumigil ka nga sa mga kalokohan mo. Sabay lumuhad. Sumigaw si Violet Leocadia, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinitik ni Casimir ang kanyang hinlalaki. Ang buto ng manok sa kanyang kamay ay biglang lumipad sa langit. Katutubo, ang mga bodyguard ng pamilya Leocadia Euro. Kasama si Violet Leocadia mismo, lahat ay tumangala. Whoosh! Ngunit saglit lang iyon ng distraction, naramdaman nila ang isang bagzo ng hangin na dumaan. Clatter! On-o, S.O. Biglang sumulpat si Casimir sa kanilang harapan, hawak ang isang dosenang kahon ng lihim na armas sa kanyang kamay. At ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay naiwang walang dala. Napanatili pa nila ang posture ng paghawak ng mga secret weapon box. Kasabay nito, agad na inilabas ng mga bodyguard sa likod ni Horton Moore ang kanilang mga secret weapon box. Bumaliktad ang sitwasyon sa isang iglap. Hayaan mo akong magpakilala. Si Horton Moore ay may hawak na isang lihim na kahon ng sandata sa kanyang kaliwang kamay, na nakaturo kay Casimir gamit ang kanyang kanan, ang banal na pulubi, sapat na may kasanayan upang maabot ang langit ngunit mas pinipiling makialam sa mga maliliit na pagnanakaw. Kinuha niya ang iyong mga kahon ng sandata mula sa iyong mga kamay nang hindi hihigit sa 2 segundo. Horton Moore, ikaw, sampal. Bago pa matapos magsalita si Violet Leocadia ay sinampal siya ni Horton Moore. Direktang ibinagsak sa lupa ang panganay na anak ng pamilya Leocadia. Isang prestihiyosong pamilya sa loob ng isang siglo. Umiling siya, puno ng panunuya ang kanyang mga mata, tumayo ka. Ngunit si Violet Leocadia ay nakatulala na, nakaupong paralisado sa lupa, sa kawalan. Whoosh! Inihagis ni Horton Moore ang isang nakatagong kahon ng armas 5 sentimetro lamang sa kanyang harapan. Tumayo ka. Whoosh! Huminga ng malalim si Violet Leocadia na puno ng galit at pag-aatubili. Tumayo siya. Sampal. Isa pang sampal. Ang magkabilang gilid ng mukha ni Violet Leocadia ay may matangkad na pulang tatak ng kamay. 3 nangungunang nagtapos, 6 na iskolar. Habang nagsasalita si Horton Moore, mas masaya siyang tumawa. Galit na galit ang mga miyembro ng pamilya Leocadia. Sa loob, nakabuo sila ng matinding galit. Ito ang kabisera, madali para sa pamilya Leocadia na sirain ang tycoon ni Abernathy kung gugustuhin nila. Pero ngayon, ang galit na lang nila ang kaya nilang lunukan. Nakikita ko ang iyong pamilya Leocadia ay napakahusay, ngunit ano? Itinuro ni Horton Moore ang bangkay ni Delilah Leocadia, na tumawa ng malakas. Naaalala mo ba kung paano ako tretuhin ng mga miyembro ng pamilya Leocadia na parang aso noong pinakasalan ko si Elvan Leocadia? Ngunit kung wala ang aking pamilya Leocadia, ikaw, Horton Moore, ay walang iba Euro Broken Bar. Sampal. Isa pang sampal. Pinag-uusapan ang pagbebenta ko muli ng power pill. Tumawa si Horton Moore sa halip na magalit. Tumingin siya kay Violet Leocadia at malakas na nagtanong, huwag mong maliitin ang mga nagbebenta ng power pill, ito ay may mga pagkasalimuot. Malamig na umungol si Violet Leocadia, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Alam mo ba kung paano ako nagsimula? Humakbang pasulong si Horton Moore, pinagmasdang mabuti ang maitim na nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay. May nagsabi sa akin noong una na walang epekto ang power pill, nang maglaon, namatay ang mga taong iyon. Pagkasabi nito, itinaas niya ang bibig ng nakatagong kahon ng sandata, itinutok ito sa mga miyembro ng pamilya Leocadia, paano namatay ang matanda. Walang umimik, katahimikan, ngunit ang mga mata ng bawat tao ay nagdadala ng galit. Ikaw muna, itinuro ni Horton Moore ang isa sa mga bodyguard ng pamilya Leocadia. Pinatay mo siya, malakas na sigaw ng bodyguard, mukha na puno ng katwiran. Mabuti, napaka-prinsipyo. Nag-thumbs up si Horton Moore, na lubos na nagpapasalamat, na pagpasyahan kong bigyan ka ng 10 bilyon. Nang marinig ito, napuno ng inggit ang mga mata ng ibang bodyguard. 10 bilyon. Kahit na ito ay marami, para kay Horton Moore, ito ay wala.
Kung tutuusin, siya ang pinakamayaman kay Abernathy. Pati yung bodyguard na nagsalita, kumikinang sa tuwa ang mga mata niya. Isang casual na pahayag lamang, at siya ay nakatakda sa buhay. Whoosh! Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tumutulo ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa susunod na taon, may magsusunog ako nito para sa iyo. Hinay pa ni Horton Moore ang asol na usok mula sa bibig ng nakatagong kahon ng sandata, na nagtanong ng mahigpit, paano namatay ang matanda? Walang umimik. Whoosh! Tumunog ang hidden weapon box. Ang isang miyembro ng pamilya Leocadia ay nahulog sa isang pool ng dugo. Tinatanong ko sa huling pagkakataon, paano nangyari si Mr. Namatay si Leocadia. Ikinaway ni Horton Moore ang kanyang kamay, at pinaikot ng mga bodyguard sa likod niya ang lahat ng nakatagong kahon ng almas. Ito Euro Broken Bar, ito ay pagpapakamatay Euro Broken Bar. Sa wakas, isang tao mula sa pamilya Leocadia ang hindi na makayanan ang pressure at nagsimulang magkompromiso. Mas malakas, umungol si Horton Moore. Nagpatiwakal ang matanda. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga miyembro ng pamilya Leocadia, sa takot na kahit bahagyang mahinang boses ay maging sanhi ng pagkakasalubong nila sa nakatagong kahon ng sandata. Tapos ang dalawa sa lupa. Itinuro ni Horton Moore ang 2 taong napatay niya. Pagpapakamatay, lahat ng pagpapakamatay. Maging si Violet Leocadia ay sumunod sa kompromiso. Dahil nakita niya ang mga mata ni Horton Moore, panay ang titig sa kanya. Nakuha mo ba iyon? Tumingin si Horton Moore kay Casimir. Tapos na. Inalis ni Casimir ang kamera sa kanyang mga kamay, lumakad papunta sa dambana, at pinunit ang isang paa ng manok. Kinagat niya ito ng mariin. Talagang masarap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 939, poisonous nang dumating si Julius Reed sa villa sa tuktok ng bundok, si Horton Moore ay nasa Leocadia family na. Sa villa, 2 tao na lang ang natira. Matapos harapin ang isyu ni Harvey Martin, binalak ni Julius Reed na makipag-usap kay Delilah Leocadia. Gayunpaman, nakakagulat, walang tao sa paligid ng perimeter ng villa. Ito ay hindi katulad ni Delilah Leocadia, ang karaniwang estilo ng isang matandang Zorro. Karaniwan, tiyak na mayroong 12 ng mga bodyguard sa paligid ng perimeter ng villa. At mga nakatagong gwardya rin. Sa sandaling may lumapit, malalaman kaagad ni Delilah Leocadia. Ngunit ngayon, talagang desyerto ang labas. Wala ni isang tao sa paningin. Ngunit ayon sa balita mula kay Beckett Carmichael, dapat nandito si Delilah Leocadia sa oras na ito. Hindi kaya dahil nagpunta siya para tingnan si Harvey Martin, tumakbo ang tao. Dahil nagpunta siya dito, baka doon din siya tumingin. Ang Leocadia Villa ay nasa tuktok ng bundok. Mayroon lamang isang landas. Bukas na bukas ang tarangkahan, maluwag ang looban. Pumasok si Julius Reed na parang naglalakad papasok sa sarili niyang tahanan. Nang itulak niya ang main door ng villa ay nakaamoy siya ng mabahong dugo. May namatay. Sa sahig, may mga bahid pa ng dugo. Ngunit natuyo na sila. May tao ba doon? Mahinang tawag ni Julius Reed. Hindi. Isang boses ang nagmula sa loob ng bahay, iritadong nagmumura, "Scram, ginaising mo ako sa aking pagtulog." Sina Lennon Cook at Marvin Cook, ang 2 magkapatid, ay isinilang sa Abernathy Voodoo family. Ang magkapatid ay may mataas na katayuan sa kanilang pamilya at kinilala bilang mga henyo sa paggamit ng lason. Sa buong probinsya ng Abernathy, pagdating sa husay ng pagkalason, maaaring may rank ang 2 sa top 5. Para naman sa kanilang ama na si Jensen Cook, kinilala pa siya bilang Poison King ng Abernathy Province. Nakatuon ang Poison King sa Voodoo. Hindi tulad ng Medicine King Valley, nakikitungo sila sa mga buhay na nilalang. Kahit sa loob ng puso ni Jensen Cook, may lason na uod. Ito ang husay ng Poison King. Kapag nakikipag-usap siya sa iba, maaari niyang tahimik na magtanim ng isang lason na uod sa katawan ng isa nang walang nakakapansin. Ang isang patak ng pawis ay maaaring nakamamatay. Toxic ang buong katawan niya. At likas na sanay din ang magkapatid na Cook. Direktang itinapon ni Horton Moore ang 3 bilyon upang ayusin ang kuta ni Cook. At sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jensen Cook ng mga karapatang ipamahagi ang mga produktong pangkalusugan, nagawa niyang makababa ng bundok ang magkapatid.
Ngayon, pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay, nang sila ay nakahiga sa maluwag na vilya at hindi pa nakatulog ng maayos, sila ay walang pakundangan na ginising. Good mood kaya sila. Walang tao. Dahan-daang naglakad si Julius Reed sa pintuan ng kwarto sa unang palapag at sinipa ito ng marahas. Basag. Agad na bumagsak ang solidong kahoy na pinto, na gumawa ng malakas na ingay. Damn it. Agad na bumangon si Marvin Cook mula sa kama at, nang makita ang binata na biglang sumulpat sa pinto, galit na sumumpa, "Blind dog thing, lukang taday. Bro, patayin mo siya." Iniunat ni Lennon Cook ang kanyang kanang kamay. Mula sa kanyang manggas, biglang lumabas ang isang itim na ahas. "Di ba walang tao? Hindi kaya 2 aso ang nakikita ko." Tumingin si Julius Reed na may kalahating ngiti, pinaikit ang kanyang mga mata. Mga akit ng ahas. Nakita na niya ang mga ito noon. Palibhasay na buhay ng hindi mabilang na mga taon, huminto pa nga siya sa kailaliman ng dagat. Pabayaan ang Abernathy Province. Doon, laganap ang voodoo, at ang mga tao ay mabangis. Mukhang may mga bagong katulong ang pamilya Leocadia. Hehe, tinatanggap ang mga bisita. Mabilis na sinenyasan ni Marvin Cook na pigilan si Lennon Cook sa isang sulyap. "Kuya, uminom muna tayo ng tsaa sa sala." Sinenyasan niya ang kanyang kapatid gamit ang kanyang mga mata, at agad na naunawaan ng huli ang nangyayari. Kamatayan. Iyon ay isang kaginhawaan. Ang pamumuhay ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay ang paraan na sanay nilang gamitin. Ang makitang may nakaluhod sa harap nila na humihingi ng awa dahil sa hindi matiis na sakit ay palaging nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kasiyahan kay Marvin Cook at Lennon Cook. Nais nilang maging Panginoon ng kapalaran ng iba. Pakiusap. Tumayo si Lennon Cook, at ang ahas sa kanyang manggas ay mabilis na binawi. "Para bang, hindi ito umiral. Masyado kang mabait." Tumanggaw si Julius Reed at umupo sa maluwag na sofa sa sala. 1 oras ang nakalipas, si Delilah Leocadia ay nakaupo doon. At pagkatapos ay namatay siya. "Ano ang pinarangalan mong apelyido, kapatid? Ano ang nagdala sa iyo dito?" Sumenya si Marvin Cook, at mabilis na dinala ni Lennon Cook ang isang tasa ng mainit na tubig. Nang walang pumapansin, mabilis na nagbuga ng lason ang itim na ahas sa kanyang manggas. Matapos ihalo sa plain water, naging walang kulay at walang lasa. Ngunit kapag natutunaw, maparalisan ito ang mga kalamnan sa loob ng kalahating minuto. Iniwan ang isa ng lubusan sa awa ng iba. "Humihingi ako ng paumanhin para sa aking mga biglaang salita ngayon, mangyaring patawarin mo ako." Inabot ni Lennon Cook ang mainit na tubig kay Julius Reed, ang mga labi nito ay nakangisi. "Uminom ka dali." Kinakabahan siya sa loob. Mula nang dumating siya sa kabisera, siya ay naninirahan sa isang maluwang na vilya. Hindi ito masaya. Inimbitahan daw silang pumatay ng tao. Ngunit nasaan ang taong iyon? Ano ang saya sa ilang bodyguards lang? Halos hindi kasiya siya na namatay si Delilah Leocadia, at si Horton Moore mismo ang gumawa nito. "Salamat." Dinampot ni Julius Reed ang tasa at ibinuhos sa isang lagok. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at ibinalik ang tasa. "Bahala ka, ito ang pinakamaliit na magagawa ko." Masayang ngumiti si Lennon Cook. Hindi magtatagal, baka kailangan na talagang magpasalamat sa kanya ng maayos ng binata. "Kuya, ano ang nagdadala sa iyo sa vilya?" Ngayong nakita ni Marvin Cook na nakainom na ng mainit na tubig ang isa, sobrang inaabangan niya ito. Matagal na panahon na rin mula nang pinaglaruan nila ang kanilang biktima. "Para pumatay." Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. "Ano?" Nag-alinlangan si Marvin Cook sa kanyang sariling mga tainga. "Pumatay. Para pumatay." Ulit ni Julius Reed. Habang nagsasalita siya, pinag-cross niya ang kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Walang pakialam ang ekspresyon niya. "Kuya, nagbibiro ka ba sa akin?" Awkward na sabi ni Marvin Cook. Halos magkabisa na ang lason. "Hindi, naparito talaga ako para pumatay." Nakangiti rin si Julius Reed, light and breezy ang tono, sa kasamaang palad, "Kayong dalawa lang ang nakikita ko." "Haha, nakakalungkot talaga." Samando si Lennon Cook, na nagpakita ng nakakatakot na ngiti, "Hindi lang ito kapos palad, ito ay talagang malas. Alam mo,
Papapanoodin kita habang inaalis ang puso mo. Hindi maganda ang pakiramdam. Sa sandaling nalasan, kahit isang daloo Golden Immortal ay hindi na ito mapagaling. Maliban na lang kung mayroon silang antidote na ibinigay ng dalawang magkapatid. Nag-enjoy ba kayo sa ganitong klaseng bagay? Si Julius Reed ay tumaas ang isang kilay, ang kanyang katawan ay likas na nakasandal, pero, ito ay talagang isang magandang ideya. Mamaya na lang kita mabusog. Pagkasabi nito ay tumayo siya. At inayos ang kanyang damit. Natigilan ang magkapatid. Ang lason. Hindi naging epektibo ang lason. Ibinaling ni Marvin Cook ang kanyang ulo upang tingnan si Lennon Cook, kamandat at nakangiwi. At mukhang natarante rin si Lennon Cook. Matapos ang napakaraming taon ng pagkalason, hindi siya kailanman nabigo. Umupo ulit si Julius Reed sa sofa, hindi kumikibo. Nakatitig ng diretso ang mga mata niya sa magkapatid. Tingnan mo, ang gamot ay mabagal ang reaksyon, marahil siya ay isang practitioner. Nang makita ito, ang magkapatid na Cook sa wakas ay nakahinga. Anak, lason yung tea na binigay ko sa'yo kanina. Hinugot ni Lennon Cook ang isang punyal mula sa kanyang baywang at pumwesto na may ngiti, disturbing my peace, ukit ko lang ang puso mo, hindi naman sobra-sobra, di ba? Lason. Anong klaseng lason? Tanong ni Julius Reed. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang katawan. Nararamdaman mo ba na nanghihina ka, sumasakit ang mga kalamnan? Kahit na gustong lumipat ngunit lubos na hindi magawa. Lennon Cook gave a smug smile, nalasan ko kasi yung tubig. Ang sinumang nalasan nito ay hindi makagalaw, mapapanood lamang nila. Smack. Hindi na niya natapos ang pagsasalita. Enon ko, Omicron. Sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Ganito. Bakit parang mas lumalakas ang loob ko kapag nataman ako? Smack. Isa pang sampal. Natigilan si Lennon Cook. Nararamdaman mo ba ang nasusunog na sakit sa iyong mga kamay, marahil kahit na medyo manhid? Sa pagkakataong ito, si Julius Reed na ang magsalita. Oo, hindi, ikaw. Paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ni Lennon Cook, sumisigaw sa takot. Nalasan ko kasi ang tasa mo nang ibalik ko ito. Napangiti ng mahina si Julius Reed, ngayon ay sasakit din ang mukha mo. Dahil ang lason mong kamay ay dumampi lang sa mukha mo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 940 Serpent Goal, hindi. Nagmamadaling inalis ni Lennon Cook ang kamay niya sa mukha, takot na nakatingin sa palad niya. Ang kulay ng balat ay nagiging itim sa bilis na nakikita ng mata. Omicron, Omicron. Pagkatapos, ang mga kalamnan ay nagsimulang humiwalay sa katawan, bumagsak sa lupa. Nagiging pool ng dugo, sa isang kisap mata, tanging mapuputing buto lamang ang natitira sa kanang kamay ni Lennon Cook. Pero kakaiba, hindi naman gaanong masakit. Natigilan siya. Nakatingin lang siya ng diretso sa nakalabas na puting buto. Bakante ang ekspresyon niya. Klang. Dumampot si Julius Reed ng saging mula sa pinggan ng prutas at itinutok ito sa buto ng kanyang kamay. Bumagsak. Mga buto na nakakalat sa lupa kung saan-saan. Ngunit hindi nakakaramdam ng sakit si Lennon Cook. Dahil nawala lahat ng sensasyon sa braso niya. Manhid lang ito. Tinitigan niya ang tumpok ng mga buto sa lupa na parang pag-aari ng iba. Pero higit pa diyan euro. Natakot siya ng matigas. Kuya, mukha mo. Gulat na bulalas ni Marvin Cook, nanlaki ang mga mata, at nagmamadaling tinakpan ng kamay ang bibig. Kita pa niya ang kanyang mga ngipin sa loob. Ang mukha ni Lennon Cook. Bro, ako. Sinubukan ni Lennon Cook na magsalita, ngunit hindi ito malinaw at hindi malinaw. Lumingon siya, gusto niyang tingnan ang sarili sa salamin. Tumigil ka, huwag kang gumalaw. Hinugot ni Marvin Cook ang punyal mula sa kanyang baywang at marahas na tinaga ang braso ni Lennon Cook na may lason. Splat! Kung hindi siya kumilos ngayon, wala na ang buong braso. Pagkatapos nito, ang buhay at kamatayan ay magiging walang katiyakan. Napaungol si Lennon Cook sa paghihirap. Putol. Kahit na ang mga mandirigma na pinutol ang kanilang sariling mga paa ay nahihirapang tiisin, lalo pa si Lennon Cook, na namuhay ng marangyang buhay sa Abernathy sa buong taon. Samandal siya sa sofa, walang tigil ang pag-agos ng dugo. Namutla ang mukha niya, pero sa mata niya, may mali siya. Itigil ang pagdurugo. Sa gulat,
Hinailan ni Marvin Cook ang isang puting tela mula sa kanyang baywang, sinabuyan ito ng gamot, at idiniin ito sa sugat. Ang mga medikal na kasanayan ng Abernathy ay kakaiba, at bagamat hindi nila maihahambing sa Medicine King Valley, ang paghinto ng pagdurugo ay isang maliit na isyo na madali nilang mahawakan. Ang dugong bumubulwak noong una, pagkalapat ng gamot. Huminto sa paglabas ng milagro. Pero, ngunit ang mukha ni Lennon Cook ay unti-unting naglaho. Posibleng mabuhay sa pamamagitan ng pagputol ng ulo, ngunit ang pagpugot ng ulo ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan, hindi ba? Buti na lang at walang masyadong gamot sa mukha niya kaya mas mabagal itong nalalagas kaysa sa braso niya. Ngunit ang kamatayan ay malamang na sandali lamang. At nang huminto ang pagdurugo, ang braso na naputol kay Lennon Cook ay naging mga buto na. Ang antidote, ilabas mo. Si Marvin Cook, na basang-basa sa pawis, ay tumayo at mariing tinitigan si Julius Reed. Alam niyang kaharap niya ang isang mabigat na kalaban. Ngunit ano ito? Siya mismo ay puno ng lason, isang laway mula sa kanya ay maaaring pumatay sa kalaban. Isa pa, ang mga kapatid ay may kasamang makamandag na ahas na personal na pinalaki ni Jensen Cook. Walang antidote. Umupo si Julius Reed sa sofa, bahagyang tinapik ang kanang gitnang daliri. Sa tingin ko, gusto niya ito. Ikaw. Isang lamig ang bumalot sa puso ni Lennon Cook habang tila nakikita niyang unti-unting nawawala ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Kung gayon pumunta sa impyerno. Whoosh! Nagtaas siya ng braso. Isang maitim na anino ang lumabas. Smack! Nahuli ni Julius Reed ang itim na ahas sa himpapawid. Speaking of which, matagal na akong walang snake gallbladder, I wonder how this thing tastes. Pagkatapos magsalita, pilit niyang binuksan ang katawan ng itim na ahas gamit ang kanyang mga daliri, hinugot ang gallbladder, at itinapon sa kanyang bibig. Crunch! Pagkatapos nito, inihagis niya sa lupa ang bangkay ng ahas. Mapait Euro-broken bar. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed habang kumakain, at sinabi kay Lennon Cook, "Salamat sa delicacy. Magluluto ako ng snake soup ngayong gabi." Patay na katahimikan. Nanuyo ang lalamunan ni Lennon Cook. Sinubukan niyang magsalita ngunit nakita niyang medyo natuyo ang kanyang lalamunan. Makamandag na ahas. Ito ay hindi ordinaryong makamandag na ahas Euro-broken bar. Si Jensen Cook ay kilala bilang Poison King ng Abernathy, at ang mga ahas ng Cook Brothers ay resulta ng paghagis ni Ignacio Cook ng libo-libo sa kanila. Nag-away sila hanggang sa dalawa na lang ang natira. Sa loob ng maraming taon pagkatapos nito, sila ay nababad sa makapangyarihang lason. Ang kanilang balat ay hindi maarak, bawat bahagi ng kanilang katawan ay nakakalason. Hawakan at mamatay. Sa buong kuta ng Cook family, tanging si Jensen Cook at ang kanyang dalawang anak na lalaki ang makakahawak sa kanila. Pero ngayon Euro-broken bar. Kinain. At parang mabango Euro-broken bar. Ikaw Euro-broken bar, sino ka ba Euro-broken bar? Nauutol na tanong ni Marvin Cook, ang kanyang noo ay makinis sa malamig na pawis. Kahit na ang kanilang ama ay hindi naging ganito katapang. Immune ba siya sa lason? Alam kong may isa pa sa manggas mo, ipahiram mo sa akin para matikman. Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay at sinabing may mahinang ngiti, "Huwag kang masyadong madamot Euro-broken bar." Kuripot. Pakiramdam ni Marvin Cook ay nakatagpo siya ng isang multo sa sikat ng araw. Talaga bang may mga tao sa mundong ito na immune sa lason? Uminom siya ng plain water na may lason, at pagkatapos ay kinain niya ang makamandag na ahas na pag-aari ni Lennon Cook. Bago ito, higit na hinangaan ni Marvin Cook ang Old Man 8 mula sa Island City. Ngunit ngayon, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang isang himala. Maging si Jensen Cook ay mamamatay ng marahas kapag kinain niya ang ahas na iyon. Hindi mahalaga kung ano ang tawag sa akin. Ikinalat ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, ang isang pangalan ay isang kodigo lamang, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong ang pangalan ko ay Julius Reed? Julius Reed. Napailing si Marvin Cook, imposible. Si Julius Reed ay dapat na isang mabangis na mukhang matandang brute. Ikaw, sa iyong magandang mukha, paano ka naging kilalang-kilalang kriminal na iyon? Ang Cook Brothers ay nagtakda sa misyon na ito upang patayin si Julius Reed. Sa daan, nagbahagi rin si Horton Moore ng maraming kwento tungkol kay Julius Reed. Kasama ang kaguluhan sa Medicine King Valley,
brutal na pagpatay sa maraming mga disipulo doon, at Alaric Moore. Pagdating sa kabiserang lungsod, nalaman pa nila kay Delilah Leocadia na walang awa si Julius Reed. Sa 7 araw mula nang dumating siya sa kabisera, hindi na mabilang ang mga pagpatay niya. Ang gayong tao ay tiyak na magkaroon ng isang mabangis na hitsura. Ngunit ang binata sa harap nila ay banayad at pino, sa anumang paraan ay hindi maaaring nauugnay kay Julius Reed. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na hindi ka maniniwala sa akin. Nakangiting sabi ni Julius Reed sabay iling habang tumatayo at inaayos ang suot. Iniisip ng mga tao na si Julius Reed ang dapat na ika-12 sa linya, ngunit hindi nila alam na ang pagsasama-sama ng 12 ay isang maharlikang Harry, na karakter. Paglaon, inalis ni Julius Reed ang ilan na naglalayong saktan siya, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng sukdulang kalupitan. Kasunod ba nito, na ang isang mamamatay tao ay dapat magmukhang magaspang at vulgar, habang ang isang gwapong lalaki ay likas na mabait. Ngunit madalas, ang mga bagay ay lubos na kabaligtaran. Ngunit ang mga tao ay nais lamang na maniwala sa kung ano ang nais nila, na si Julius Reed ay dapat na isang taong may masamang anyo. Hindi nila kailanman isinasaalang-alang kung ang mga inalis ni Julius Reed ay mabuti o masama. Mamaya, kapag nanakit siya, gusto niyang magsuot ng maskara. Sa Seven Clouds Academy, ang Mad Dragon lang ang alam ng mga tao. Nakilala lang nila ang maskara ng Gintong Dragon. Ngunit wala silang ideya na sa ilalim ng maskara ay isang gwapong mukha. Sino ka ba talaga? Habang nakikinig si Marvin Cook, lalo siyang nataranta, at bigla siyang kumilos. Whoosh! Isang itim na ahas ang bumaril mula sa kanyang manggas na parang kidlat. Sampal! Inabot ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay, ang kanyang 2 daliri ay mahigpit na kumapit sa itim na ahas. Tulad ng ahas na ito, iniisip ninyong lahat na ito ay lubhang makamandag, na kamamatay kung natutunaw. Ngunit marahil, ang gallbladder nito ay hindi lamang hindi nakakalason kundi isang delicacy din. Pagkasabi nun, pinisil ni Julius Reed ang apdo ng ahas at lumapit kay Marvin Cook, pinasok ito sa kanyang bibig sa isang mabilis na paggalaw. Gulp! Napalunok ni Marvin Cook ang apdo ng ahas, nahuli. Pwede bang Euro broken bar? Hindi ba talaga nakakalason ang apdo ng ahas na ito? Siya ay naniniwala na ang ahas ay puno ng lasan Euro broken bar. Ngunit sa susunod na sandali Euro, namumungay ang mga mata ni Marvin Cook, at naging itim ang kanyang mukha. Ngunit sa totoo lang, ang ahas na ito ay talagang puno ng lason, lalo na ang gallbladder, na siyang pinaka-nakakalason. Dagdag ni Julius Reed, "Ikaw Euro broken bar." Nanlaki ang mga mata ni Marvin Cook, nanginginig ang kamay habang inaabot. Kung ayaw mong maniwala na ako si Julius Reed, baka pwede mo akong tawaging Jorvik Reed. Ang pangalang iyon ay parang isang matikas na binata, hindi ba? Pumalakpak, bumagsak si Marvin Cook sa lupa, umaagos ang dugo mula sa lahat ng 7 orifice. Tahimik na umaakyat sa West Tower ng mag-isa, ang buwan ay parang kawit. Ang nakatagong Dragon King sa malalim na court ay pumatay ng 2 cook.